Jayang Liuli, huwag mo akong sisihin. Sino ba ang nag-utos sa'yo na maging anak ng tadhana? Talaga namang kahanga-hanga si Senior Brother Lin Fan. Hindi lang siya nagwagi sa malaking kompetisyon ng sekta, kundi nakakuha pa ng pagkalinga ng banal na dalaga. Ay, 30 taon sa silangan ng ilog. Sa 30 taon sa kanluran ng ilog. Sino ang makakapag-isip na ang isang simpleng tauhan noon ay magiging isang walang kapantay na talento at magpapakasal sa banal na babae? Huwag maliitin ang kabataang mahirap. Oras na. Pakisambahin ang bagong kasal. Enye. Unang paggalang sa langit at lupa. Ah! 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 Ding, natukoy ang anak ng kapalaran, si Lin Fan. At ang babaeng itinakda ng langit, si Jayang Liuli. Ayon sa sistema, napakataas ng kapalaran ng dalawa. Ang host ay makakakuha ng malaking gantimpala sa pamamagitan ng pagnanakaw ng kapalaran. Gintong kapalaran at purpurang kapalaran. Mukhang maganda ang ani sa pagkakataong ito. Bawat hakbang ay tila may bulaklak. Ang batang ito ay talagang nakakatakot. Hindi lang iyon. Ang matandang nasa likuran niya. Hindi ko man lang maramdaman ang kahit kaunting presensya nito. Hindi ko akalaing may ganito pa palang kagwapong lalaki sa mundo. Kung ako lang sana ang may ganitong kasama sa buhay. Sana ang saya siguro. Sa itsura mong iyan na parang sabik sa pag-ibig. Sino bang magkakagusto sa'yo? Tanging kagaya ko lang na maganda at kaakit-akit. Ang bagay sa isang lalaking kasing ganda ng isang Diyos. Maari bang malaman kung sino po kayo? Hindi ka ba masyadong walang galang? Ngayon ang araw ng kasal namin ni Liuli. Wala kang dahilan para sirain ang aking proteksyon sa sekta. Pumasok ka ng walang pahintulot. Hindi mo ba ako pinapansin bilang bahagi ng King Yun sect? Bata ka. Sino ka para mang-api sa akin? Hindi pwede. Walang galang. Paano ito nangyari? Isang bahid lang ng kanyang lakas, hindi ko na maitataas ang ulo ko. Ibig sabihin, ang lakas ng taong ito. Tunay ngang siya ang itinakdang bida. Ang ganda ng mukha niya, talagang kaakit-akit. Simula ngayon, akin na ang babaeng ito. Hayop ka, alisin mo ang marumi mong kamay. Lin Fan. Ginoo, hindi tayo nagkakilala sa King Yunzong. Wala tayong alitan o galit. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sa mundong ito, hindi karapat-dapat ang mga mahihina na magtanong sa mga dahilan ng mga malalakas. Ako, si Yu daw, sa buong buhay ko, ay hindi kailangang magpaliwanag sa iba. Sino itong maliit na tao na naglakas loob namang abala sa aming King Yun sect? Mahal na ninuno. Nakita po. Mahal na ninuno. Mahal na ninuno. Kailangan niyo po kaming tulungan. Itong dalawang ito ay talagang walang galang sa King Yun sect. Hindi lang siya pumasok ng sapilitan sa sekta. Sinira pa niya ang malaking proteksyon ng sekta. Ginamit pa ang kapangyarihan para manakot. Ginulo pa ang kasal ng disipulo. At nagbanta pang agawin ang banal na dalaga. Oh, may ganitong pangyayari pala. Ako po si Jayang Taikso ng King Yun sect, bumabati sa inyo, mga ginoo. Ninuno, ano nang ginagawa mo? Tahimik sila, ha? Nakakatuwa, hindi ko akalaing may talino rin ang mga tao sa ibaba. Napapalaki po ang papuri ninyo. Noong bata pa ako, pinalad akong makapasok sa banal na lugar ng King Yun. Kaya medyo may alam ako tungkol sa itaas. Kung alam mo na, nakatulong ka na rin sa akin para hindi na ako mahirapan. Mula ngayon, si Liuli, ikaw na ang babae ng Ginoo. Si Liuli ay ipinagkaloob na kay Lin Fan. Tinanong mo ba ako tungkol dito?
Paano mo maaring magdesisyon ng ganito ng padalos-dalos? Noong una, nakipag-usap ako sa iyo. Anong tungkol sa akin? Mukhang naliligaw ka na bilang leader ng sekta. Umalis ka at maghintay sa tabi. Lolo, ayos na ako. Ang makuha ng Ginoo ay swerte mo. Tanging sa piling ng Ginoo, malalaman mo kung gaano kalawak ang mundo. Hindi lang ito para sa iyo kundi para sa sekta rin. Lahat ito dahil pinatay mo ang sarili mo. Gusto kitang patayin. Patayin kita, gusto kitang patayin. Ah! Mga matanda at bata, hindi maayos ang disiplina. Nakatakot ka sa iyo. Bobo. Darating ang araw. Papatayin kita. Bastos. Sana hindi ka magtagumpay. Tawagin ng tao, alisin ang kanyang kakayahan. Ilagay siya sa piitan. Ginoo, ang batang ito ay hindi marunong rumespeto, kailangan bang? Hindi na kailangan. May pakinabang pa ang taong ito. Mauna na kayo. Lolo, bakit po kanina? Yuntian, gusto mong itanong kung bakit ako? Nagpakumbaba sa dalawang iyon, tama ba? Hindi dahil gusto ko iyon. Kundi dahil kailangan kong gawin iyon. Lolo, malalakas ba talaga sila? Sila ay mula sa isang nakakatakot na pamilya. Pamilyang Huangguye. Pamilyang Huangguye. May ganitong pamilya ba saksuan huang na mundo? Ito ba ay isang nakatagong pamilya? Ang pamilyang Huangguye ay hindi nasaksuan huang na mundo, kundi nagmula sa itaas na mundo. Paano kung ikukumpara sa Qingyun Holy Capital? Ang ating Qingyun Song ay nagmula sa mataas na antas ng Qingyun Shengdi. Kahit na ayaw nating aminin. Ngunit ang Qingyun Shengdi ay hindi kayang pantayan. Kahit nasa harap ng mga Ye mula sa Arche. Liuli, alam kong hindi ito makatarungan para sa iyo. Ngunit ang taong iyon, hindi natin kayang saktan ang Qingyun Song. Nakatatanda, si Liuli ay sa wakas ang banal na babae ng Qingyun Song. Paano ito? Ano kung siya ay isang banal na babae? Sa mundo ng mga cultivator, ang mahihina ay kinakain ng malalakas. Ito ay isang hindi nagbabagong batas. Ngunit ano? Gusto mo bang makita na ang Qingyun Song ay masira at ang mga tao ay mamatay bago ka maging masaya? Liuli, kahit ako ay isang matandang ninuno ng Qingyun sect, kailangan ko ring maging responsable para sa pamana ng sekta at sa mga libu-libong disipulo. Pumunta ka na at maghanda. Huwag mong hayaang mabigo ang Ginoo na iyon. Liuli, hayaan mo na siyang umalis. Mauunawaan din niya iyon. Ano, nandito na sila sa harap mo. Kailangan ko pa bang ituro sa iyo kung paano gawin ito? Maaari mo ba akong pakawalan? Nakikipag-usap ka ba sa akin tungkol sa mga kondisyon? Ayaw kong pilitin ang ibang tao. Siyempre, ang kondisyon ay kaya mong tiisin ang mga kahihinatnan ng lahat ng ito. Masaya ako na ikaw ay kusang lumapit ngayong gabi. Natutuwa ako. Pero ayaw na ayaw ko ang sinasabi mo. Alam mo ba, mula pagkabata, ang mga bagay na gusto ko, kahit pa ang buwan sa langit, may mga taong handang kunin ito para sa akin. Maaaring sabihin na sa 9 na langit at 10 lupa. Sa lahat ng mundo, walang bagay na hindi ko kayang makuha, si Yeudao. Talagang malasilin fan, kapatid. Matapos ang hirap mula sa pagiging alagad, umangat na bilang isang henyo ng sekta. Malapit na sanang ikasal sa banal na dalaga. Nasa rurok na ng kanyang buhay. Bigla na lang siyang ibinulid ng matandang ninuno sa piitan. Naging walang silbi. Sino ang nagsabi na hindi? Talagang hindi tiyak ang buhay. Malaking bituka, maliit na bituka. Kapatid na guro. Tinatawag mo pang kapatid na guro. Ngayon, isa na lang siyang walang silbi. Hindi mo dapat sabihin yan. Si Lin Fan ay nakapagtagumpay mula sa mga aliping disipulo. Sa loob ng ilang taon, naging tanyag siya sa sekta. Kahit na ngayon ay nawasak ang kanyang kakayahan. Ngunit hindi natin alam, baka balang araw ay makabangon siya. Anyway, makabangon.
Tama na, nakagalit siya sa mga makapangyarihan sa itaas. Kung makaligtas siya sa buhay, ayos na iyon. Mas mabuti pang alagaan niyo ang inyong sarili kaysa kay Lin Fan na walang silbi. Mas mabuti pang mag-alala kayo sa anong nangyari sa ating banal na babae ngayong gabi. Banal na babae. Narinig ko pinapunta siya ng patriarka para pagsilbihan yung mataas na bisita mula sa itaas na mundo. Totoo ba? Totoo. Sayang naman ang ganoong kagandang babae tulad ng banal na babae. Hay! Bastos. Ang paghihiganti sa pagnanakaw ng asawa ay hindi mapapatawad. Ako, si Lin Fan, ay hindi titigil hanggang sa ikaw ay mawala. Guro. Kailangan ko ang iyong tulong. Anong maitutulong ko sa iyo? Patayin ba ang taong iyon? Ikaw, alam niyo na lahat ito. Hindi mo siya pwedeng patayin. Masyadong makapangyarihan ang pamilya niya. Sa lahat ng mundo, walang gustong kalabanin ang pamilya nila. Kahit ikaw, guro, na napakalakas, wala ka ring magagawa. Sa ngayon, ako ay isang kaluluwa lamang na nagtatangkang mabuhay. Ano ang maihahambing ko sa kanila? Huwag nang sabihin ngayon. Kahit noon pa man. Ano ba ako sa kanilang paningin? Yung malaking barko ng Jiulong na nakita ko sa aking nakaraang buhay ay isang natatanging simbolo ng puok ng Ye pamilya sa sinaunang daan. Ang pamilya Ye ng mga sinaunang dahon ay ang nangungunang nilalang sa 10 di mapaparam na imperyo ng lahat ng mundo, na nasa pinakamataas na ranggo. Ang estilo ng kanilang pagkilos ay pareho sa mabuti at masama, at sila'y matigas ang ulo. Walang sinuman sa ilalim ng langit ang mailakas ng loob na saktan sila. Noong nakaraan, ang dinastyang Qin na namayani sa Tianzuan dumain. Ang kanilang prinsipe. Sa isang lihim na lugar, ninakaw ang mga tao ng sinaunang Ye upang makuha ang pagkakataon. Hindi umabot ng 3 araw, ang dinastyang Qin ay nawasak. Namangha sa itim na tigre ng sinaunang kalaliman. Dahil sa mga insulto sa mga tao ng sinaunang Ye. Mga mahigit 1,000,000 tao ng itim na tigre. Sa isang gabi ay nawasak. Mga mortal. Sa nakaraang buhay ko, kahit na ako'y isang tao, sa harap ng pamilya iyan ng sinaunang panahon, ako'y isa lamang langgam. Isa lamang langgam. Saan mang daan, ako ang dapat igalang. Kapag nagwawasak ang langit at lupa, ako'y hindi mawawala. Ito ang tungkol sa 3,000 banal na katawan. Ito ba ang nangungunang walang kamatayang katawan? Talagang napakabuti ng gantimpala ng sistema. Mahal na Ginoo, walang dahilan para maging masyadong magalang ang banyaga. Ang kakaibang pangitain ng mahal na Ginoo kanina. May kaunting pagkakataon. Nagising ang banal na katawan. Totoo ba ito? Totoo si Matandang Gi. Sa mga taon na naging tagapagtanggol kita, napagtiisan mo na. Ang makapagsilbi sa tabi ng batang Panginoon ay isang karangalan para sa matandang alipin. Ngayong araw ay nagising ang banal na katawan ng batang Panginoon. Tiyak na matutuwa rin ang pinuno ng pamilya kapag nalaman niya ito. Sa pagkakataong ito, tingnan natin ang mga tao ng pamilya Ye. Sino pa ang may lakas ng loob na sabihing walang silbi ang batang Panginoon? Walang dahilan para pag-usapan pa ang tungkol sa pamilya Ye. Sa lalong madaling panahon, kailangan kong makilahok sa labanan ng mga emperador. Ngunit sa ngayon, may mas mahalagang bagay na dapat unahin. Kailangan ko pang manatili dito sa mundong ito ng kaunting panahon. Lahat ng ito ay dapat ipagpasalamat sa sistema, tatay. Ang mundong ito ay labis na baon sa kahirapan para sa batang Panginoon. Ang mga mapagkukunan para sa iyong pagsasanay ay hindi maihahambing sa pamilya Ye. Kakagising mo lang sa katawan ng banal. Kung makakauwi ka, tiyak na mabilis ang pag-unlad. Bakit ka pa mananatili sa mundong ito? Bughaw. Ang mundong ito ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Lalo na ang tungkol kay Lin Fan kahapon. Marami pang lihim ang nakatago sa kanya. Naghihintay na ako na tuklasin ito. Ginoo. Alam mo ba kung bakit ako nagmamalasakit kay Lin Fan? Ang matandang alipin ay bobo. Isang mababang nilalang mula sa mundong ito. Anong lihim ang mayroon siya? Si Lin Fan ay isang maliit na tao lamang. Hindi siya karapat-dapat sa atensyon. Ngunit siya ay nagkaroon ng napakabuting kapalaran. Nakuha niya ang pabor ng mga Diyos ng mundong ito. Anak ng kapalaran. Tama. Kung ganoon, hindi natin siya dapat hayaang mabuhay. Ako na ang pupunta para durugin ang kanyang mga buto at ikalat ang kanyang abo. Buburahin ko ang kanyang kaluluwa, upang hindi na siya muling mabuhay magpakailanman. Huwag magmadali, anak ng kapalaran. Isang interface, 10,000 taon. Minsan nga, 100,000 taon bago magkaroon ng isa. Tapos papatayin lang ng ganun. Sayang naman. Young Master, gusto mo ba?
Guniang, bantayan mo siya. Pinapakain siya ng langit gamit ang buong mundo. Unti-unti kong kukunin ang kanyang kapalaran. Hanggang sa tuluyan kong maubos ang kanyang swerte. Talagang matalino ang batang Panginoon. Tiyak na matatapos ng matandang alipin ang utos. Ganun ba ako nakakatakot? Kainin mo ito. Ayokong ulitin ang mga sinabi ko. Ano ba talaga itong pil na ito? Ang aking cultivation ay mabilis na tumataas. Napakadali nitong gawin. Nakapasa mula sa Earth Profound Realm papunta sa Earth Profound Realm. Nabuwag na rin ang bottleneck sa hindi pa nakarating sa Earth Profound Realm. Sa loob lang ng ilang saglit, ang aking cultivation ay umabot na sa Wheel Turning Realm. Maganda na rin na nakapag-breakthrough sa dalawang realm. Nakapagtagumpay sa dalawang malaking antas. Sa kanyang bibig, ito ay tila o kailang. Ano ang balak mo? Ano sa tingin mo? Nakakuha ng benepisyo. Siyempre, kailangan mong matutong magbigay. Aking magandang banal na babae. Ang anak ng kapalaran at ang babaeng may tadhana ay tuluyan ng naghiwalay. Magdudulot ito ng di matutumbasang dagok sa anak ng kapalaran. Gantimpala, ang makapangyarihang espada ng pagpatay sa Diyos. Mukhang nagiging tatay na ako. Ano bang dapat itago? Ang buong katawan mo ay puno ng aking mga marka. Mula ngayon, maging komportable ka na bilang aking babae. Dahil sa iyo, ang King Yunzong ay mananatiling buhay magpakailanman. At makakamit mo ang hindi maipaliwanag na hinaharap at karangalan. Tama, kailangan mo ring isipin ang tungkol sa anak mo sa iyong sinapupunan. Anak, inutusan ng aming ninuno si Lin Fan na magtaksil sa sekta. Suan, hulihin si Lin Fan. Walang buhay o kamatayan. Sundan siya roon. Ano nang gagawin natin ngayon, Master? Dumaan tayo sa Timog Silangan. Tumalon ka. Wala nang oras, bilis, tumalon ka. Ano nang gagawin natin ngayon? Ang lalim ng bangin na to. Kung tumalon ang tao dito, siguradong mamamatay. Siguradong patay na si Lin Fan. Iulat mo ito ng tapat. Tama nga ang sinabi ng batang Panginoon. Talagang hindi basta-basta itong si Lin Fan. May nakatago pa palang. Isang makapangyarihang kaluluwa na malapit sa antas ng banal. Hindi ako patay. Ha 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 ha. Hindi ko akalain na hindi ako kukunin ng langit. Hintayin mo. Kailangan kong makuha ang lahat ng nawala sa akin. Hoy, may sakit ka ba? Hindi ko pa natanong ang dalagang ito. Tanungin mo ang malaking ulo mo. Dahil sa'yo, nabasa ako ng buong katawan. Talagang ikinalulungkot ko. May mga humahabol sa akin. Wala akong magawa kundi tumalon sa bangin para makaligtas. Ngunit hindi ko inasahan na si Tang Tudya. Umaasa akong mapatawad mo ako, Ginoo. Sige, dahil sa awa ko sa iyo. Pinatawad na kita. Ang batang babae na ito ay hindi basta-basta. Kung makakakuha ka ng tulong mula sa kanya, walang hanggan ang hinaharap.
Guro, sinasabi mo ba na ang babaeng ito ay banal na katawan ng paglikha? Banal na katawan ng paglikha. Ano iyon? Banal na katawan ng paglikha. Ito ang pinakakamanghamanghang uri sa 3,000 banal na katawan. At isa ring napakabihirang uri. May taglay itong napakahiwagang kapangyarihan na parang likha ng langit at lupa. Ang bisa nito ay hindi para sa sarili nito, kundi para matulungan ang kasama sa landas na magising ng lubos. Banal na katawan. Ang ganitong uri ng katawan ay tinatawag ding pugon sa mas mataas na mundo. Kapag ito ay lumitaw, tiyak na mag-aagawan ang mga makapangyarihan. Hindi ito kayang abutin ng iba. Hindi ko akalain na makikita kita dito ngayon, Ginoo. Sandali lang. Ginoo, gusto kong itanong kung anong lugar ito. Ito ay ang bundok ng lahat ng hayop. Hindi mo naman alam ito, di ba? Alam ko naman na ito ay ang bundok ng lahat ng hayop. Ang aking kasintahan ay ninakaw. Ang kanyang kapangyarihan ay nawasak. Muling hinahabol ng kalaban. Ngayon, katawan ko ay puno ng sugat. Hindi po ba pwedeng magmalasakit ang binibini? Dalhin niyo po ako palabas ng Mawan Beast Mountain Range. Binibini. May sasabihin po ako, matanda kong alipin. Ano po iyon? Hindi po si Liuli ang outsider. Siya ngayon ay nagdadalang tao ng aking anak. Walang dapat ikahiya. Ngunit maaari itong pag-usapan. Binabati ko ang batang Panginoon sa pagkakaroon ng anak. Kung malaman ng Panginoon at Panginoon ng babae, tiyak na mas magiging masaya sila. Sige, pag-usapan na natin ang mga seryosong bagay. Ito ay tungkol sa batang Panginoon. Siya ang batang Panginoon. Nakawala si Lin Fan mula sa kulungan ng King Yunse. At may isang natitirang kaluluwa ng isang halos banal na nilalang na nagpoprotekta sa kanya. Banal na katawan ng kapalaran. Kahit sa mataas na mundo, bihira ang ganitong uri ng katawan. Isang maliit na mundo lang ang Suanhuang. Kawili-wili. Talagang nakakatawa ang batas ng langit dito sa ibabang mundo. Natatakot na hindi lumago ang napiling swerte. Kaya't hinahabol pa ang pagkain. Kahit na nawawalan na ng mukha, dahil dinala ng langit ang regalo sa aking harapan. Hindi na ako dapat masyadong magpakabait. Dayuhan. Tara na. Paano nagkaroon ng ganitong mga masamang tao sa mundo? Nang aapi sa mga mahihina, pumasok sa iyong kasal, kinuha ang iyong fiance, at pinabayaan pang masira ang iyong kakayahan. Lin Fan, talagang kawawa ka. Balang araw, pagbabayarin ko ang taong iyon. Isa siyang tao mula sa mataas na mundo. Hindi ka ba natatakot? Ano kung nasa itaas? 3 dekada sa silangan ng ilog. Huwag maliitin ang kabataan na mahirap. Naniniwala ako na basta't magsisikap ako, hindi ako magiging mas mababa sa kanila. Kaya kailangan mong magpursige, ha? Ayan, Gil. King Yao, ikaw ba ay magpapakasaya lang sa Wanshu Mountain sa buong buhay mo? Gusto mo bang maging doktor? Okay lang sa akin ang maging doktor. Ayaw mo bang makita ang mundo sa labas? Sabi ng lolo ko. Mapanganib ang mundo sa labas. Baka ako ay dalhin nila. Ayan, Gil. King Yao, malaki ang mundo sa labas. At napakaganda. Ang manatili dito ay parang isang perlas na natatakpan. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Wala kang dapat ikabahala. Maliban na lang kung mamatay ako. Walang sinuman ang mang-aapi sa'yo. Natagpuan ang anak ng kapalaran na si Lin Fan. Ang tadhana ng pangunahing tauhan na si Lin Qingyao ay may dalang napakalakas na kapalaran. Mangyaring magmadali sa pagnanakaw, host. Nakatukoy na ang pangunahing tauhan ay may dalang banal na katawan ng paglikha. May hindi may paliwanag na dagdag sa anak ng kapalaran. Ang gantimpala sa pagnanakaw na ito ay malaki ang tataas. Bastos, ilayo mo ang iyong maruming kamay. Lin Fan, kilala mo ba sila?
Siya ang sinasabi ko sa iyo na tao. Ah! Yakap ko ang babae ko. Anong pakialam mo? Ikaw ay isang magnanakaw. Si Liuli ay fiance ko. Enye. Lin Fan. Ako ngayon ay babae ni Wu Dao. Wala kang kinalaman dito. Liuli, sabay tayong sumali sa King Yun Set. Sabay tayong nagsanay. Sabay tayong lumago. Niloloko mo lang ba ako? Lin Fan, ano pa ang saysay ng mga sinasabi mo ngayon? Kalimutan mo na ako. Ikaw, lahat ng ito ay dahil sa'yo. Lahat ng ito ay dahil sa'yo, ikaw na salot, dapat kang mamatay. Bakit ka nangahas na insultuhin ang batang Panginoon? Lin Fan. Salot. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ano bang balak mo? Ikaw ay may likas na katawan ng sagradong paglikha. Sa mundong ito, ang perlas ay natatakpan ng alikabok. Sumama ka sa akin. Masama kang tao. Hindi ako sasama sa iyo. Akala mo ba ang masamang tao ay mabuti? Sige, hulaan mo. Alam ba niya ang lihim na taglay mo na banal na katawan? Huwag kang maniwala sa ganitong tao, King Yao. Masama siyang tao. Yesi, walang kwentang langgam na hindi alam ang hangganan. Sa totoo lang, hindi na mahalaga ang opinyon mo. Ang taong napili ko, ako si Wu Dao. Wala pang nakakataka sa mga palad ko. Masyado kang mailap, hindi maganda yan. Bitawan mo siya, ikaw na magnanakaw. Ako ba ang tinutukoy mo? Ganito ba ang estilo ng mga tao mula sa inyong mundo? Walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Basta na lang ninyo kinukuha ang pag-aari ng iba. Balang araw, makakatanggap kayo ng parusa mula sa langit. Parusa mula sa langit. Huwag mong gamitin ang iyong kamangmangan para husgahan ako. Ang ganito ay magpapabobo lamang sa iyo. Ito ang suanhuang na mundo. Ito ay isang maliit na mundo lamang ng mga tauhan ng pamilya Ye. Ang bawat damo at puno dito ay pagmamay-ari ng pamilya Ye. Kinuha ko ang mga bagay mula sa aming pamilya. Paano ito may tuturing na pang-aagaw? Nakuha ng salbahing iyon siguro, King Yao. Guro, tulungan mo ako. Liuli. Ingatan mo siya ng mabuti. Mula ngayon, siya na ang magiging kapatid mo. Fan-er, wag mo akong sisihin. Wala rin akong magawa. Bakit? Ang tagapagsilbi ng taong iyon ay napakalakas ng kapangyarihan. Kahit ako, hindi ako basta-basta makakilos. Hindi ba isa kang kwasi-santo? Hindi mo ba talaga kayang pigilan silang dalhin si King Yao? Yung katulong ng taong iyon ay tiyak na nasa antas ng mga banal. Huwag mong sabihing ako'y isang nalalabing kaluluwa. Kahit na sa aking pinakamataas na panahon, hindi ko kayang galawin siya kahit kaunti. Kahit ang babaeng gusto ko ay hindi ko maprotektahan. Ano pang silbi ng aking pag-iral? Ang pagbibintang sa langit at sa iba ay ang pinakamasamang anyo ng kabiguan. Noong panahon ko sa itaas, ako'y nagtaksil at pinursige. At nagpatuloy pa ring mabuhay. Naghihintay ng tamang pagkakataon. Tingnan mo ang sarili mo. Ngayon, matapos ang 2 pagkatalo, nag-iisip ka ng magpakamatay. Wala ka bang natitirang tapang bilang isang lalaki? Ano ang magagawa ko? Kahit ikaw, wala kang magagawa sa kanila. Ano ba ako para sa iyo? Ayaw ko sanang malaman mo agad ang lugar na iyon. Ngunit mukhang kailangan na kitang dalhin doon. Anong lugar? Libingan ng espadang banal, isang lugar na magbabago ng iyong kapalaran. Anong pangalan mo? Lin Qingyao, ang pangalan ko ay Jiang Liuli. Ngayon, magkakasama na tayo bilang magkapatid. Anong magkapatid? Ayaw ko nga. Dinala lang ako niya dito. Mahalaga ba yon? Siyempre, ayaw ko maging babae ng magnanakaw na yon. At saka, kaya mo bang baguhin yan? Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Huwag mo nang sayangin ang iyong lakas. Kahit na malampasan mo ako sa pagsubok na ito, hindi ka makakalabas. Bakit mo pa pinipilit? Huwag ka nang umiyak. Sa mundong ito, ang luha ang pinakawalang silbi. Ikaw rin ay kinuha mula sa kanya. Wala ka bang kahit kaunting galit sa kanya? Galit, siguro nga. Mula ngayon, siya na ang ating lalaki. Siya ang ating langit. Ang tanging kailangan mong gawin ay itago ang iyong maliit na ugali. Dapat mo siyang paglingkuran ng buong puso.
Gawin ang lahat ng paraan para mapasaya siya. Ito ang dapat mong gawin ngayon. Na-brainwash ka niya. Hindi ako katulad mo. Wala kang hangganan. Hindi ibig sabihin na ganun din ako. Hindi ko gagawin ang ganitong walang hiya na bagay. Kahit na hindi ko kaya, kailangan kong gawin. Ayaw mo rin. May kailangan ng lolo mo at ang mga tao sa muntinang Xiaoshi, di ba? Ikaw, paano mo nalaman? Hindi naman ito malaking sikreto. Konting tanong lang, malalaman mo na. Ngayon, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Anong mga pagpipilian? Maging babae ko ka na lang. Lahat ng bagay sa nayon ng maliit na bato ay ipapadala ko ang mga tao para protektahan. Hindi ito possible. Siyempre, lahat ng tao sa nayon ng maliit na bato ay hulihin. Isa-isa silang papatayin sa harap mo. Para makita mo, ang magiging kapalaran ng mga sumuway sa akin. Magsisimula tayo sa iyong lolo. Dalhin mo siya para maghugas muna. Hayaan mo siyang pumunta sa aking palasyo. Naiintindihan ko na. Aayusin ko siya. Tara na, kapatid. Kapatid, huwag masyadong mag-isip. Minsan, hindi kasing sama ng iniisip mo ang mga bagay. Hindi siya tao. Siya ay demonyo mula sa impyerno. Sabi niya kanina kung hindi ko siya susundin. Gagawin niya. Papatayin niya ang aking lolo at lahat ng tao sa nayon. Alam ko ang sinasabi mo, ate. Naranasan ko na rin ang ganitong sitwasyon. Ngunit ganito talaga ang mundo. Sa mata ng mga malalakas, walang puwang para sa mga mahihina. Kailangan lang nating sumunod. Hindi tayo pwedeng lumaban. Ang paglaban ay magdadala lamang ng mas matinding pagkawasak. Isipin mo ang iyong lolo at ang mga tao sa nayon. Kailangan bang maging babae siya? Para maging ligtas ang aking lolo at sila. Ate, naiintindihan ko na. Liuli, umalis ka na muna. Kailangan mo ba akong tawagin? Mukhang nakagawa ka na ng desisyon. Ding, binabati ang host. Mayroong banal na katawan ng paglikha, ang tadhana ng pangunahing tauhan. Mayroong banal na katawan ng paglikha. Dahil dito, bumagsak ang kapalaran ng anak ng kasalukuyang panahon. Ang antas ng kapalaran ay naging kulay ube. Ang sistema ng kapalaran ay nag-trigger ng pag-upgrade ng crit reward. Binabati ang host sa pagkakakuha ng isang Emperor Experience Card. At Emperor Cultivation. Nakuha ang Emperor Body Experience, Batas ng Pagitan, at isang binhi ng batas. Talagang napaka-powerful ng System Daddy. Ang Emperor Experience Card ay nagpapahintulot sa akin na maghari sa 9 na langit at 10 mundo. Kahit makatagpo ng mga matandang halimaw, hindi na ako matatakot. Tungkol naman sa binhi ng batas ng espasyo. Mas lalo akong magkakaroon ng pagkakataong mag-level up sa mundo. Isa sa 2 pinakamisteryosong batas sa mundo. Sa huli, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Mahal na guro. Anong nangyari kay Ginoong Gi? May sulat mula sa amo. Pinapabalik ka sa pamilya Ye. Bakit ako pinabalik ng ama sa pamilya Ye sa ganitong oras? May nangyari bang masama? Ito ang Yao Chixianzong. Yao Chixianzong. Isang magandang Yao Chixianzong. Tungkol sa pag-atras ng kasal noon. Hindi ko pa sila napaparusahan. Ano na naman ang gusto nilang gawin ngayon? Ang pag-atras ng kasal, nakakahiya na ang Yao Chixianzong ay naglakas loob pang magsalita. Kapit niya. Ang nangyari noon ay biro lang ng mga ninuno ng 2 panig. Bakit kailangang seryosohin ito ng ganito? Madali lang sabihin iyan, Ginoong Lengjin. Ang bawat salita ng isang dakilang emperador ay may bigat. Bawat kilos at salita ay may kaugnayan sa kapalaran. Isang biro mo lang ba ang magsasantabi sa kasunduan ng mga dakilang emperador? Ginagawa mo bang tanga ang pamilya Ye? Ang sekta niyang Yaochi immortal.
Wala talagang respeto ang pamilya Ye sa akin. Mukhang nagiging mayabang ang Yao Xianzong. Akala nila madali lang kausapin ang pamilya Ye. Si Team Leader Ye Yongxi ay mailikas na katawan ng daan. Isang pambihirang talento na isang beses lang mangyayari sa 1,000,000 taon sa Yao Xianzong. Sa hinaharap, siya ang magiging kahalili ng posisyon ng Panginoon ng sekta. Samantalang ikaw, ang batang Panginoon ng pamilya Ye, ay isang simpleng mortal lamang. Kahit na umaasa ka sa yaman ng pamilya Ye, maging ang hinaharap ay napakalimitado rin. Kahit ano paman. Ang kasunduan sa kasal ni Yongxi, hinding-hindi ito aminin ng Yaochi Immortal Sect. Anong kabayaran ang kailangan ninyo? Maaari ninyong sabihin kung ano ang gusto ng pamilya Ye. Sige, magsalita ka. Ano na naman ang nangyari sa pagitan ng Yaochi Immortal Sect at ng pamilya Ye? Ang matandang ninuno ng Yao Xianzong ay inatake ng mga dayuhang demonyo sa lugar ng pagbabawal sa buhay. Ang kaluluwa ay nalagas. Ang katawan ng emperador ay nagkapira-piraso. Nais ibalik ang inyong kasunduan sa kasal. Humingi ng hindi namamatay na gamot mula sa pamilya Ye. Talagang matalino ang plano ng Yao Xianzong. Sa buong 9 na langit at 10 lupa, kakaunti lamang ang mga halamang ito. Ang angka ng Ye ay nagmana ng 1,000,000 taon. Ngunit 2 lang ang hindi namamatay na halamang gamot na meron kami. Gusto lang nilang makuha ang hindi namamatay na halamang gamot gamit lang ang isang kasunduan sa kasal. Saan sila kumukuha ng kapal ng mukha? Pumayag ba si Ama? Hindi pa pumapayag ang Panginoon. Sinabi niyang hihintayin muna kayong makabalik, munting Panginoon, para pag-usapan ito. Ano pa ang dapat pag-usapan dyan? Ang sekta ng Yaochi Immortal, basta na lang umatras kapag gusto nila. At basta na lang bumabalik kapag gusto nila. Ano bang tingin nila sa akin? Batang Panginoon, ipapaabot ko agad ito sa ating amo. Hindi na kailangan. Ang anak ng kapalaran ng mundong ito. Wala na ring gaanong silbi ang kanyang kapalaran. Naubos na natin ang natitira niyang halaga. Babalik tayo sa itaas. Alam na ng matanda. Maghanda ka na. Sa Yao Xianzong sa itaas. Maghintay ka, ako si Igu daw, mabilis lang akong babalik. Guro, ito na ba ang libingan ng banal na espada? Ang lakas ng presensya ng espada. Kung hindi ka palalabas, natatakot akong mapunit sa isang iglap. Ito ay nasa paligid lamang ng libingan ng espadang banal. Habang papasok, lalakas ang kapangyarihan ng espada. Kung makarating ka sa silid libingan, tanging ikaw na lamang ang makakatulong sa sarili mo. Kahit ako, hindi makakatulong. Ano ang ibig mong sabihin na sa sarili ko? Guro, hindi ka nagbibiro, di ba? Huwag mag-alala, ang libingan ay lugar ng pagkakalibing ng bituin ng espada. Ito rin ang lugar kung saan pinili ng bituin ng espada ang kanyang tagapagmana. Sinusubok nito ang iyong pagkatao at determinasyon. Para sa paghihiganti. Kaya kong gawin ito. Guro, ano ang dapat kong gawin? Ihampas ang espada. Napakadali. Huwag maging kampante, Fanner. Ang talibong iyon ay hindi basta-basta. Ito ay isang napaka-nakakatakot na banal na bagay. At nahawahan ng kalooban ng espadang banal. Ang buong pamana ng espadang banal ay nakatago sa talibong iyon. Mayroong isang tao na pumasok mula sa labas, bilisan mo, bunutin mo ang talim. Kayo na naman. Paano kayo nakarating dito? Kailangan ko bang ipagtabuyan ka? Enye. Enye. Kayo talaga ay nakapansin sa aking presensya. Isang maliit na kwasi-santo. Karapat-dapat bang magtago sa harap ng batang Panginoon? Talagang hindi alam ang gagawin. Ikaw ay isang banal na hari. Binata ng pamilya Ye. Wala akong balak na maging kaaway mo. Pakiusap, hayaan mo akong makaalis kasama ang aking disipulo. Hindi humihingi ng katahimikan ang guro. Mukhang isa ka ring tao mula sa mataas na mundo. Alam mo pa ang tungkol sa pamilya Ye. Bilang isang babae, ako ay dating banal na dalaga ng Taiking Holy Land. Siyempre, narinig na ang tungkol sa reputasyon ng pamilyang Ye. Banal na lupa ng Taiking. Mahal na Panginoon. Ang banal na lupa ng Taiking ay isang sekta sa larangan ng luutian. Ang aming ninuno ay hindi higit sa antas ng dakilang banal. Siyempre, hindi ito kilala. Sa kabuuan, isa lamang itong maliit na puwersa. Hindi ito makilala. Ito na ba ang sinaunang imperyo? Kahit ang mga puwersa ng banal na lupa ay hindi nila pinapansin. Dahil alam mo ang pamilya ng Ye. Tiyak na alam mo rin ang estilo ng pamumuhay ng pamilya Ye na hindi nag-aatubiling pumatay. Hindi mo na mapoprotektahan ang disipulo mong ito. Tungkol sa iyo. Nasa iyo na ang desisyon kung gusto mong mabuhay o mamatay. Nasa iyong mga kamay ang pagpili.
Hindi mo ba siya maawa ang bigyan ng buhay? Wala siyang banta sa iyo. Sinasabi ko lang ito sa iyo. Hindi ito pakikipag-usap sa iyo. Mayroon kang dalawang pagpipilian ngayon. Una, sumama ka sa akin at maging aking katulong. Tutulungan kitang maibalik ang iyong katawan. At tutulungan kitang maibalik ang iyong kakayahan. Tungkol sa pangalawang pagpipilian, iyon ay ang sumama sa iyong disipulo sa kamatayan. Guro, huwag kang makinig sa kanya. Nakalimutan mo na ba na kinuha niya si Liuli at Kingyao? Kung ikaw ay magiging kanyang katulong, maubos ka rin sa kanya balang araw. Ikaw na hayop. Kung may kakayahan ka, patayin mo kami. May mga makapangyarihang tao sa antas ng banal na hari dito. Kahit na may mga lihim ako sa aking natitirang kaluluwa, wala akong kakayahang lumaban. At saka, may mga malaking utang na loob pa ako sa itaas. Yung babaeng iyon, sa loob ng maraming taon, marahil ay nakapasok na sa antas ng banal na tao. Sa pamamagitan lamang ng aking lakas, wala akong magagawa laban sa babaeng iyon. Sumusuporta sa likod ko ang sinaunang angka ng mga emperador, ang pamilya Ye. Marahil ito ay isang magandang pagpipilian. Hindi lang nila muling mabubuo ang aking katawan, kundi makakapagbigay din sila ng maraming yaman para sa pag-ensayo ko. At ang kailangan kong ibigay ay isang katawan lamang. Guro ko. Paalis ka rin ba sa tabi ko? Alipin si Liu Ruyan. Nakarating po ako, Ginoo. Bakit? Ano bang nagawa kong masama sa iyo? Nakuha mo na si Liuli. Nakuha mo rin si Kingyao. Ngayon, pati ang guro ko ay hindi mo pinatawad. Hindi makatarungan ang langit. Lahat ay may karapatang magsabi na hindi patas ang daan ng langit. Ngunit ikaw, wala kang karapatan. Kung hindi dahil sa daan ng langit na ito, akala mo ba makakamit mo ang mga ito? Sinasabi mong ang daan ng langit ay napakabasto sa akin. Kung pinahintulutan mo akong magkaroon nito, bakit mo pa ito kailangang agawin? Sige na, hindi na ako makikipag-usap sa taong katulad mo. Wala rin namang magbabago. Tutal, wala ka na ring silbi. Magpahinga ka na ng payapa. Liu Ruyan, patay na siya. Binabati ang host sa pagpatay sa anak ng kapalaran ng panahong ito. Naibalik ang katarungan sa kaayusan ng mundo. Isang upgrade card bilang gantimpala. Ang card na ito ay maaari lamang gamitin sa ilalim ng banal na realm. Maaari nitong payagan ang host na baliwalain ang mga hadlang ng realm. Pwede nitong pilitin ang paglusot sa isang malaking realm. Ang upgrade card ay para lamang sa mga nasa ilalim ng banal na realm. Niloloko mo ako ang prinsipe ng Ancient Imperial Clan. Ang simpleng paglusot sa banal na realm. Hindi naman basta-basta iyon. Sistema, pinatay ko na ang anak ng kapalaran. Bakit ganito kababa ang gantimpala ngayon? Baka nagkamali ka. Ang gantimpala ng sistema para sa host ay nakabatay sa antas ng kapalaran ng anak ng kapalaran. Walang anumang daya dito. Walang dapat ipagduda. Ang mataas na antas na banal na bagay ay medyo katanggap-tanggap. Sa hinaharap, maaari itong ipagkaloob sa mga tauhan. Ang kayamanan ng tanggulan ng taiking ay hindi higit sa isang mid-grade na sagradong kagamitan. Hindi niya man lang pinansin ang high-grade na sagradong kagamitan. Kahit na ito ay nararapat lamang sa kanyang mga tauhan. Ang sinaunang imperyo ay talagang nakakatakot. Kukunin ko ang espada ng matandang espiritu. Ginoo. Ang hitsura mo ngayon ay isang problema. Dahil sumama ka sa akin. Gagawin kong muli ang iyong katawan. Ngunit, mangyaring sabihin mo ng tuwiran, Ginoo. Kailangan ng 9 na araw na lupa para muling likhain ang katawan. Wala ako nito. Ibig sabihin ba ay nangako siyang tulungan akong muling likhain ang katawan? Lahat ba ito ay niloko ako? Ngunit may marami pang natirang kayamanan sa bahay ng mga Ye. Ang 9 na araw na lupa ay sapat na para muling buuin ang iyong katawan. Kung ganun talaga, kaya't magpapasalamat na ako sa iyong biyaya ng muling paglikha. Saktong natapos na ang mga bagay sa pagkakataong ito. Naghahanda na akong bumalik sa bahay ng mga Ye. Mukhang nakasabay ka sa magandang pagkakataon. Liuli, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Wala kang dapat itago sa akin. Walang daan. Sa huli, ang pamilya Ye ay isang makapangyarihang angkan sa mataas na mundo.
Ako, isang tao mula sa mababang mundo. Ano ang ikinababahala mo? Nababahala ka ba na hindi ka igalang ng mga tao sa pamilya ye? Sobrang nag-iisip ka lang. Ang pamilya ye ay hindi kasing takot ng iniisip mo. Maaaring may mga tao sa pamilya ye na may mataas na ambisyon. Ngunit tiyak na hindi sila magtatangkang mang-insulto sa iyo. Liuli, alam mo ba ang aking pagkatao? Wu daw. Hindi ka ba tao mula sa makapangyarihang pamilya ye ng sinaunang panahon? Tama, ako ay mula sa pamilya ye. Ngunit ang aking ama ay ang pinuno ng pamilya ye. At ako ang nakababatang pinuno ng pamilya ye. Liuli. Ngayon ay nagdadala ka ng aking anak. Ito ay magiging apo ng aking ama. Kung may sinuman sa pamilya iyan na mangahas na hindi ka bigyan ng respeto, hindi lang nila sinasalungat ang mukha ko, Yeudao, kundi pati na rin ang mukha ng aking ama na pinuno. Maghanda ng bigas. Siyam na purong dugo ng tunay na dragon bilang karwahe. Ano bang puwersa ito? Bakit may ganitong kakayahan? Mukhang hindi ka masyadong nakakaalam. Hindi mo pa alam ito. Kapatid, ipaliwanag mo ng mabuti. Kailangan pa bang sabihin? Hindi ba ninyo nakita ang bandila sa itaas? Suan. Kaya pala, taga-pamilya ye. Kaya pala ang laki ng paghahanda. Matagal na po akong naglilingkod, binatang amo. Lologi, ikaw ang nagpalaki sa akin mula pagkabata. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Kapag walang ibang tao, huwag ka nang magpakaseryoso. Amo, hindi dapat kalimutan ang paggalang. Saan ba ang lugar na ito, Ginoo? Medyo malayo pa ang Tianyangsu mula sa ancestral land ng pamilya ye. Kailangan ng hindi bababa sa 3 araw para makapunta roon. Ayon sa lokasyon ng teleportation sa ibabang mundo. Hindi ba dapat tayo ay nasa Fenglingsao? Paano tayo napunta sa Tianyangsu? Baka nagkaproblema ang teleportation aray. Hindi ko rin alam, Ginoo. 3 araw na lang. Wala namang nagmamadali. Panganay ng pamilyang ye. Matagal na kaming naghihintay sa'yo. Ding! Nakatuklas ng dalagang may gintong swerte. Maaaring nakawin ng host na si Menggu ang swerte mula sa dalagang ito. Mas marami ang nakawin na swerte. Mas magiging masagana ang gantimpala. Gintong kapalaran. Hindi ko akalain na magkakaroon agad ng bagong layunin sa unang pag-akyat. Alam nyo ba kung ano ang ginagawa nyo? Nakasalubong ang batang pangulo ng Ye Pamilya. Hindi ba kayo natatakot sa paghihiganti ng Ye Pamilya? Ha 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 ha. Ano naman ang masasabi ng Ye Pamilya? Talaga bang akala ninyo na lahat sa 9 na langit at 10 mundo ay magbibigay galang sa inyo? Noong araw, ang ninuno ng pamilya ninyo ay pumasok ng walang pahintulot sa aming banal na sekta para lang sa trono ng dakilang emperador. Pumasok siya sa aming sekta ng walang pahintulot. Kinuha niya ang pinakamahalagang kayamanang dugo ng pantas na peach. Pinatay niya ang milyon-milyong tagasunod ng aming sekta. Panahon na para maghiganti sa dugong ito. Kaya pala, mga natirang kasapi pala kayo ng sekta ng demonyong langit. Kung tama ang hinala ko. Kayo ba ang may kagagawa ng mga teleportation node sa ilalim na mundo? Gusto ko lang naman sanang masilayan si Batang Panginoong Ye. Ang iyong karisma. Kaya ang mga paa ko. Kaya sinadya kong gumawa ng kaunting kalokohan. Hindi ka naman magagalit sa akin, di ba? Dahil ginawa mo na. Kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan. Natatakot lang ako na hindi nyo kayang tiisin ang mga kahihinatnan nito. Bata pa. Hindi ka ba natatakot na baka magalit ang hangin at magkamali ka? Akala mo ba sapat na ang isang lingkod ng banal na hari? Para matakot kami. Sige na, gawin mo na, banal na dalaga. Kapag nagtagal, magbabago ang sitwasyon. Mag-ingat ka sa iyong mga salita. Gusto kong mabuhay. Batang amo, ang lakas ng dalawang ito ay hindi mas mababa kaysa sa akin. Ni ako, bilang matandang alipin, ay walang kasiguraduhan na mananalo. Mamaya, susubukan kong pigilan sila hanggat kaya ko. Ipaabot mo agad ang balita sa pamilya. Sabihin mong magpadala ng mga tao ang amo para iligtas tayo. Pinapayuhan ko kayong huwag nang mag-aksaya ng lakas. Ang paligid na espasyo. Matagal na naming naihanda ang bitag para sa inyo. Hindi na makakarating sa pamilya ye ang inyong paghingi ng tulong. Kahit anong gawin ninyo, hindi na kayo makakatakas. Badao, huwag ka nang magdaldal. Simulan na, ako ang bahala sa matandang iyon. Ikaw, hulihin mo ang batang ye. Elsa,
Matanda, ako ang kalaban mo. Talagang hindi nakakabigla na tagapagtanggol ng pamilya eh. Kabilang sa banal na hari. Kaya pala kayang makipaglaban sa ilalim ng sama-samang atake. Nang ginto na lola at ng banal na mandirigma. Hindi siya nagpatinad. Talagang naisip kong mababa ang kakayahan ng pamilya eh. Mukhang kailangan na talagang kumilos ng banal na babaeng ito. Gusto mo bang makipaglaban sa akin? Ginoo Ye. Mukhang wala kang takot. Bakit ka matatakot? Ikaw ay nasa antas ng Shenkiao lamang. Samantalang ako ay nasa antas ng Tianren. May malaking agwat sa pagitan ng Shenhai at Nirvana. Kahit na hawak mo ang pinakamagandang banal na kagamitan, hindi ka pa rin makakatapat sa akin. Hindi ba sapat ang mga perpektong banal na kagamitan? Ginoong Ye. Hindi mo ba sinasabi na mayroon kang sandata? Ngunit sa iyong katayuan, mas mabuti pang hawakan ang mga sandatang katumbas ng emperador. Sayang, hindi sapat ang mga sandatang katumbas ng emperador para hindi ako umuwi ng walang dala. Sayang, katumbas ng emperador. Sayang, hindi sapat ang mga sandatang katumbas ng emperador para hindi ako umuwi ng walang dala. Bilang isang banal na babae ng sekta ng Diablo. Paano naman ako mawawala ng lugar na pagtataguan? Ganun ba? Nga. Sana mamaya. Haha, kahit maliit at mahinhin ako. Malaki naman ang aking tapang. Wag mo nang gamitin ang galing mo sa salita. Wag mo nang subukan ang iyong galing sa pagsasalita. Wag mo nang gamitin ang iyong talino sa pananalita. Sumunod ka na lang ng maayos kay Juanmi. Sumunod ka na lang ng maayos sa pamilya Juan. Aalagaan kita ng mabuti. Kung ganoon, gusto ko talaga ang matatapang. Ito, ang amoy na ito. Ito ay hindi maganda. Ito ay isang imperial na sandata. Ito ay isang imperial na sandata ng ekstremismo. Imperial na sandata ng ekstremismo. Ang imperial na sandatang ito ng ekstremismo. Ito ba ay isang amulet na ibinigay ng amo para sa batang Panginoon? Hindi ba't ang extremida o imperial weapon ng pamilya ay isang baril? Bakit naging espada na? Lahat tayo ay naloko ng batang ito. Ang espadang ito ay hindi extreme daw imperial weapon. Hindi ito espada. Ano ang ibig mong sabihin ba daw? Extreme daw imperial weapon. Iyan ay bagay na tanging ang emperador ng langit lamang ang makakapagmay-ari. Ito ay isang walang kapantay na mahiwagang sandata na higit pa sa mga sandata ng emperador. Sa buong siyam na kalangitan at 10 mundo, mabibilang mo lang sa isang kamay ang ganitong uri. Tunay ngang may ganitong sandata ang pamilya Ye. Pero ang ganitong napakahalagang bagay, kahit ang pinuno ng pamilya Ye ay gustong gamitin ito, kailangan pa niyang makuha ang pahintulot ng mga matatandang hindi namamatay. Lalo na siya, ang batang punong tagapagmana ng pamilya Ye na hindi pa ganap ang paglaki. Ang aura ng dakilang sandata ng emperador ay hindi kayang dayain. Hahaha, baka gumamit lang ang batang ito ng lihim na pamamaraan na hindi natin alam. Peke lang pala ang aura ng dakilang sandata ng emperador. Masasabi ko lang, masyado pa siyang bata. Ang dakilang sandata ng emperador ng pamilya Ye ay ang sib na pumapatay ng Diyos. Ni hindi man lang siya marunong magpanggap. Naglabas pa siya ng espada. Ah, tama ang sinasabi ni Badao. Ngunit mukhang hindi naman bobo ang batang pangulo ng pamilya Ye. Paano siya nag-iwan ng ganitong malaking butas? Hahaha. Totoo ba o hindi? Subukan mo at malalaman mo. Akala mo ba hindi ko kaya? Bata, huwag kang magpakasuwail. Dayuhan. Hayaan mo akong gawin ito.
Hindi. Susunod. Kayo na. Bilang isang banal, umalis ka na. Nandito ako para sa iyo. Kailangan. Kung aalis, sabay tayong aalis. Ang matandang lingkod ay walang ibang hiling kundi ang makilala ka bilang banal na dalaga. Kaya't wala na akong ibang pangarap. Inay. Banal na dalaga, umalis ka na. May dala ka pang pag-asa para sa muling pagsilang ng banal na relihiyon. May pag-asa ka pa sa balikat mo. Siyempre. Ingat ka, Lola. Akala mo madali lang tumakas. Hindi maganda. Gusto niyang sumabog. Hindi. Hindi ganun kadali ang gustong sumabog. Sining na pagwasak ng mga demonyo. Ginoo, hindi naging maganda ang aking trabaho. Nakatakas ang banal na babae ng sekta ng mga demonyo. Pakiusap, parusahan ninyo ako, Ginoo. Sige na. Nagsanay siya sa sining ng pagwasak ng mga demonyo. Kung walang mga kayamanan na nakakapigil sa espasyo, walang magagawa ang karaniwang tao sa kanya. Hindi mo na kailangang sisihin ang sarili mo, Ginoong Gi. At saka, nakatakas ka man sa isang pagkakataon. Hindi ka makakatakas sa habang buhay. May pagkakataon pa tayong magkikita sa susunod. Salamat sa iyong pag-unawa, Si. Binabati kita, host, sa pagpatay. Sa kanang kamay at kaliwang kamay ng babaeng may kapalaran. Nagdulot ito ng pagbaba ng kapalaran ng babaeng may kapalaran. Nakakuha ng E6 na item. Nakakuha ng gantimpalang star chessboard. Ito ay... Ang batang pangkat ng lider ay bumalik. Hindi ba't pumunta ang batang pangkat ng lider sa ibabang mundo? Bakit siya bumalik? Hindi siya pwedeng hindi bumalik. Narinig ko na ito ay dahil sa insidente sa Yao Xianzong. Ano nang nangyayari? Sino ang makakapagsabi? Gusto ng banal na dalaga ng Yao Xianzong na makipag-alyansa sa batang punong angkan. Hindi ba't nagbago na sila ng isip noon? Bakit ngayon ay gusto na namang makipag-alyansa? Sino ba ang nakakaalam? Ito na ba ang pamilya ng emperador, ang pamilyang Ye? Parang bawat paghinga ko ay mabilis na lumalaki ang aking kasanayan. Sobrang labis na ito. Hindi, kailangan kong lumampas dito. Bumalik na ako sa pamilya Ye. Nandito po ang inyong lingkod, pangalawang punong sangguni. Anong balita, pangalawang punong sangguni? Inutusan po ako ng punong sangguni. Dito ako upang salubungin kayo papunta sa Qianyuan Hall. Ginoong Gi, dalhin mo si Liuli at King Yao sa aking palasyo. Sige, pupunta ako mamaya para tingnan kayo. Nakilala ko na ang batang pangkat. Walang kaalaman ang anak. Mabuti na lang at nakabalik na ang ama. May dahilan ba ang ama sa pagtawag sa akin dito? Hindi ba sinabi sa iyo ng matandang multo? Sinasabi mo ba ang tungkol sa Yao Xianzong? Kung tungkol ito sa kasal, ama, pakiusap, tulungan mo akong tanggihan ito. Talaga bang ayaw mo ng pag-isipan pa? Ang mabuting kabayo, hindi na bumabalik sa dating damuhan. Wala nang dapat pag-isipan pa. Ang banal na babae ng Yaochi Immortal Sect ay ipinanganak na mailikas na banal na katawan. Hindi ka ba naaakit kahit doon? Eh ano ngayon? Walang saysay. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng unang likhang banal na katawan? Isa ito sa 10 pinakamataas na banal na katawan. Talagang may anyo ng isang emperador. Ama, palagi mong pinahahalagahan ang iyong reputasyon. Paano nagbago ang desisyon ng Yaochi Immortal Sect noon? Ikaw ang pinaka nakakaalam.
At saka, sa aming pamilya siyam na mga ninuno. Sino ba ang hindi isang makapangyarihang emperador? Huwag sabihin na siya ay ang banal na dalaga ng Yaochi. Siya ay may potensyal na makamit ang dakilang lupa. Kahit na siya ay maging dakilang emperador. Ano ang magiging epekto nito sa aming pamilya, ang Ye? Kami, ang Ye, ay hindi katulad ng ibang mga sinaunang emperyal na lahi na sikat sa buong mundo. Kami ang pinakamalakas na puwersa sa 9 na langit at 10 lupa, hindi ba? Ay, kung may pagpipilian lang. Ayaw ko rin ito. Ngunit, malapit na ang laban ng mga prinsipe ng pamilyang Ye. Ano ang kinalaman nito sa laban ng prinsipe? Laban ng prinsipe ng walang daan. May kinalaman ito sa posisyon ng susunod na pinuno ng pamilyang Ye. Bilang pangunahing linya ng pamilyang Ye, ikaw lamang ang maaaring maging susunod na pinuno ng angkan. Pero ikaw ay ipinanganak na ordinaryo lamang. Paano ka makikipagsabayan sa mga natatanging anak ng ibang sangay? Kaya bilang ama, napilitan akong piliin ang kasunduan sa kasal. Upang ang banal na dalaga ng Yaochi ang lumaban para sa iyo. Kaya pala mas pinili mong magtimpi, ama. Para lang makipagkasundo sa Yaochi Immortal Set. Ganoon pala iyon. Ang desisyong ito ay hindi lang mula sa akin. Ito rin ay kagustuhan ng mga ninuno ang una, ikatlo at ikawalong ninuno. Pati sila ay kasali rin dito. Ang una, ikatlo at ikawalong ninuno ay kasali rin dito. Mukhang napakalalim ng mga nangyayari sa pamilya Ye. Labanan ng mga alagad. Hindi lang ito tunggalian ng mga natatanging kabataan. Mas lalong nakatago dito ang tunggalian ng pangunahing linya at sangay ng pamilya. Kung saan may tao, siguradong may alitan. Bagaman ang pamilya Ye ay nagkakaisa sa labas. Ngunit sa loob, ang pangunahing linya at mga sangay ay patuloy na nag-aaway. Tungkol sa pagsasanay, hindi lamang ito laban sa langit para sa kapalaran. At laban sa lupa para sa espiritual na daluyan. Kundi laban din sa tao para sa mga yaman. Kaunti lamang ang mga bagay na ito. Kaya't ang iba ay kumukuha ng kaunti pa. Maaari kang kumuha ng kaunti lamang. Ngunit sa kabilang banda, hindi magiging masaya ang iba. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko na. Dahil naiintindihan mo na. Gawin na natin ang mga bagay sa Yaochi Xianzong ayon sa sinabi ko. Naiintindihan man o hindi, ngunit hindi ko pa rin sasang-ayon sa mga bagay ng Yaochi Xianzong. Wandao na hindi mamamatay. Paano ito posible? Tama, ito ang wandao na hindi naglalaho. Wudao, hindi ka ba mortal? Paano ka magkakaroon ng paggising sa mga langit? Unang uri ng katawan sa lahat ng mundo, wandao na hindi mamamatay. Nang ang anak ay bumaba sa mundo upang maglakbay. Nakakita ng kakaibang pagkakataon. Isi, isang napakagandang katawan ng walang kamatayang daan. Talagang pinataas mo ang aking dangal. Dahil sa katawan ng walang kamatayang daan na ito. Sa pagkakataong ito sa labanan ng mga disipulo. Tingnan natin kung sino pa ang mailakas ng loob na gumawa ng kalokohan. Yaochi Xianzong. Anong Yaochi Xianzong? Totoo ba ito? Nagkakaroon ka na ba ng amnesia? Umalis ka na rito. Hindi ko pa sila napaparusahan sa mga nangyari noon. Isang simpleng banal na katawan ng likas na katangian. Paano ito maihahambing sa walang kamatayang katawan ng 10,000? Talaga bang papayagan ng Panginoon na makipag-ugnayan ang banal na dalaga sa pamilya Ye? Ang batang Panginoon ng pamilya Ye ay kilalang walang silbi. Paano naman mapapantayan ng uwak ang isang phoenix? Paano ko naman hindi malalaman bilang pinuno ng sekta, mga matatandang elder? Ang ating ninuno ay kaunti na lang ang natitirang panahon. Kailangan niya agad ng immortal na gamot para mapahaba ang buhay. Sa buong 9 na langit at 10 mundo, ang may immortal na gamot at handang magbigay nito ay ang pamilya Ye lamang. Maraming babaeng cultivator sa ating Yaoshi Immortal Set. Lahat sila ay magaganda ang itsura. Marami rin ang may mataas na antas ng kakayahan. Hindi ba pwedeng palitan na lang? Marami namang maganda ang katawan at itsura. Pero iisa lang ang ipinanganak na mailikas na katawan ng Dao. Ito ang kondisyon na inilagay ni Ibachian para sa inutil niyang anak. Ito ang hinihingi niya. Hindi ba't parang itinutulak natin ang banal na babae sa apoy? Talagang napakabagsik ng pinunong si Ibatian ng angkan ng Ye. Kung ang isang banal na babae na may ganitong kakayahan ay manatili sa ating sekta, balang araw ay tiyak na maaabot niya ang rurok ng pagiging dakilang emperador. Parang tayo pa ang nagbigay ng isang makapangyarihang dakilang emperador sa angkan ng Ye. Kung sakaling bumagsak ang ating ninuno, at wala ng dakilang emperador na magbabantay sa Yaoshi Immortal Set, ang libu-libong taong pamana natin, ay maaaring maagaw agad ng mga gutom na aso sa paligid. Ang puso't isip ay nagtipon. Wala akong magawa kundi ito. Sire. Naiintindihan ng disipulo ang pag-aalala ng guro. Walang dapat ipagsisihan ang guro. Bilang banal na babae ng sekta,
Natural na dapat akong maglingkod sa sekta. Ang sekta ang may pagkukulang sa iyo. Ay. Gumising na ang anak ng aming ninuno. Walang kamatayang katawan. Batian, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Hindi mo ba alam kung sino ang anak ni Batian? Kahit na si Wudao ay anak ko, hindi ko kayang gawing biro ito sa iyo. Kapatid, si Batian ay isang tao na nasa rurok ng pagiging kwasi-emperador. Hindi naman ako bulag. Si Wudao, ang batang ito. Kahit noong bata pa siya ay hindi pa niya nagising ang kanyang kakayahan. Matagal ko nang nakita na hindi siya pangkaraniwang tao. At tama nga ako. Ngayon, bumaliktad ang kapalaran niya. Walang hanggan ang kanyang kinabukasan. Kuya, sino nga ba ang nagsabi noon na si Wudao ay isang ordinaryong tao lang? Nawala na ang mukha ng pangunahing linya. Lao ba, kailan ko sinabi ang mga ito? Nagsisinungaling ka. Sino ang nagsisinungaling? Lao ba? Noong araw, ako ang nagpatay sa lahi ng Black Tiger. Mas mabuti pang mag-isip ka bago ka magsalita. Ano ang halaga ng maliit na Black Tiger clan? Noong mga panahong iyon, pumasok ako sa templo ng mga demonyo. At pinuksa ang milyong mga demonyo. At kinuha ang kanilang pinakamahalagang kayamanan, ang dugo ng ubas. Hindi ba't mas magaling ako sa iyo? Sige na, kayong dalawa, tigilan na ang pagsasalita. Alak, ang Wanjiao ay kasama ko sa pag-iral. Kahit na ang mundo ay magwawakas, ako'y hindi magwawakas. Piraso, katawan ng walang hanggang daang-daan. Akala ko ang ganitong uri ng katawan ay isang alamat lamang. Hindi ko inakalang magkakaroon si Wudao ng ganitong napakalaking biyaya. Naangkin ni Wudao ang biyayang ito. Ay lubos na dahil sa pagpapalaki ng pamilya. Sobra naman po ang papuri ninyo, Lolo. Alam kong lahat ng ito ay sariling kapalaran ni Wudao. Wala naman talagang malaking kaugnayan sa pamilya. CJ, Batian, ibigay mo ang aking token kay Wudao. Mula ngayon, unahin ang mga yaman ng pamilya para sa kanya. Gawin ang lahat ng makakaya para mabilis siyang lumago. Kung ganito ang gagawin mo, Lolo, hindi ba magkakaroon ng problema sa kabilang sangay? Alaynan. Kung may problema sila, hayaan mong ako ang lapitan nila. Pagkatapos gamitin ang espasyo ng buto, ang walang kamatayang katawan ay pumasok sa antas ng maliit na pagsasanay. Direktang lumampas mula sa estado ng tulay ng Diyos, patungo sa estado ng dagat ng Diyos. Direktang bumasag patungo sa estado ng nirvana. Bagaman maganda ang estado ng nirvana, ngunit hindi pa rin ito sapat na malakas. Ang labanan ng mga disipulo ay labanan sa loob ng pamilya ng Ye. Tiyak na hindi maaaring gamitin ang mga armas ng emperador ng ekstremong daan. Kailangan kong umasa sa aking sariling lakas upang mapabagsak ang bawat sangay ng mga henyo ng malalim na asul. Dapat ay sapat na ang antas ng tao at Diyos. Pumasok. Nakita ko na po ang batang Ginoo. Bakit nandito ang banyaga sa ganitong oras? Mayroon bang anuman? Ito ang ibinigay ng Amo para sa batang Panginoon. Ito ang mga simbolo ng pamilya. Sa buong pamilya ng Ye, may 9 na piraso lamang. At ang 9 na pirasong ito ay nasa mga ninuno ng Ye. Ito ang simbolo ng dakilang emperador ng Ye. Kahit na ang tatay ko ay pinuno ng angkan, wala rin siyang karapatang gumamit ng simbolo ng ninuno. At itong simbolo ng ninuno, maliban na lang kung ito ay ipinagkaloob ng isa sa mga ninuno ng pamilya Ye. Kung wala nang ibang kailangan si batang Panginoon, aalis na po ako. Sige, Ghost Elder, maaari ka nang umalis. Dahil ito ay bigay ng ninuno. Kukunin ko na ito. Hindi rin naman ako ipapahamak ng mga ninuno. Tamang-tama, maihawak na akong plaka ng ninuno. Mas madali para muling hubugin ang kanyang katawan. Bodega ng kayamanan. Nandito na ang batang pinuno. Siguradong may kukunin ang batang pinuno sa bodega ng kayamanan. Narinig kong nagising na ang batang pinuno kamakailan. Walang kamatayang katawan. May magandang palabas tayong masusaksihan sa pagbisita niya sa bodega ng kayamanan. Nakamusta na ang batang pinuno? Ako po si Bao Shan. Pagbati, batang Panginoon. Bao Shan tito, talagang magalang ka pa rin.
Batang Panginoon, sobra naman ang papuri mo. Batang Panginoon, mataas ang iyong katayuan. Hindi ako maglalakas loob na maging bastos. Kung malaman ng iba, hindi ko na magagampanan ang pagiging tagapamahala. Sige na, Tito Baoshan. Huwag ka nang magpatawa. Pumunta ako ngayon sa Treasure Pavilion para ipakuha sa iyo ang dalawang bagay. Pakisabi na, Batang Pinuno. Isang bahagi ng Juchen Sirang at isang bahagi ng Sanguang Shenxui. Batang Pinuno, ang Juchen Sirang at Sanguang Shenxui ay natural na meron sa Treasure Pavilion. Kasi. O, anong nangyari sa'yo? Bagamat mahalaga ang Juchen Sirang at Sanguang Shenxui, hindi naman siguro wala ang mga iyan sa Treasure Pavilion, di ba? Kaso, ang dalawang bagay na iyan ay nareserba na ng magkapatid namin. At Sina Ian at Yemiao ang magkapatid. Bakit nandito sa Treasure Pavilion ang magkapatid na yan? Kailangan pa bang itanong? Si Ian ay may lava overlord body. Si Yemiao ay may water mystical body. Siguradong para sa Juchen Sirang at Sanguang divine water sila nandito. Mukhang gusto rin ng Young Master ang dalawang kayamanang ito. Mukhang may magandang palabas tayong mapapanood. Yu daw, akala ko hindi ka na maglalakas loob bumalik. Sumali na sa laban ng mga disipulo. Sobrang kapal. Ang Batang Panginoon ay ang bunso ng pamilya Kayo'y naglakas loob na tawagin siya sa pangalan. Ayos na, Ginoong Gabi. Aking sosolusyonan ang bagay na ito. Ikaw ang mayabang. Ako at ang nakatatandang kapatid ay mga tao ng pamilya Ikaw ay isang alipin ng aso lamang. May karapatan ka bang magsalita dito? Ang Batang Pinuno ay talagang kumilos na. Si Yemiao ay isang lehitimong miyembro ng ika-4 na pamilya. Hindi ba natatakot ang Batang Pinuno na sisihin ng mga nakatatandang miyembro ng pamilya? Yizanggi, umalis ka sa daan. Ang kahihiyan ngayon. Hindi ako titigil dito. Huwag maging walang galang, nakatatandang kapatid. Ngunit ang labanan ng mga emperador ay magsisimula sa susunod na buwan. Hindi kailangang magmadali upang makabawi. Gusto ba ninyong makipag-away sa akin? Bilang mga tao ng angkan ng dapat tayong mamuhay ng maayos. Huwag sirain ang pagkakaibigan ng ating angkan. Mga bagay ngayon, ito ay parang pabor mula sa aming magkapatid kay Ginoong Ngunit ang naunang nakatakdang Juchen Sirang at Sanguang Shenxui, dapat ibigay ni Ginoong Talagang parang nakakita ng multo ngayon. Pangunahing ugat at mga sanga. Kahit na ang mga ito ay tila nagustuhan ang Juchen Sirang at Sanguang Shenxui. Noong nakaraan, kahit na ang ganitong mga bagay ay nangyayari paminsan-minsan. Pero kahit papaano, marami pang stock sa Treasure Pavilion. Kaya nakakaraos pa rin ng maayos. Pero ngayon, isang set na lang ang natitirang Juchen Sirang at Sanguang divine water sa loob ng pavilion. Kanino man ibigay, siguradong may masasaktan. At ako pa ang naipit sa gitna, Uncle Baoshan, kung tama ang pagkakaalala ko. Ayon sa mga patakaran ng pamilya, dapat unahin ang pamamahagi ng yaman sa pangunahing linya. Tama ang sinabi ng pinuno ng angkan. Talagang may ganitong alituntunin sa angkan. Dao, isa ka lang walang silbing tao. Bakit mo kailangan ang Juchen Sirang at Sanguang Shenxui? Mukhang naiinggit ka lang. Ako at ang kuya ko ay may taglay na lava dominator. At ang weak water mystic body. Dahil lang sa kaunting kawawang pride mo. Sinadya mong kalabanin kaming magkapatid. Gusto mo bang mamagarin ang kabilang pisngi ng kasama mo? Manager itong 9 na araw na lupa at 3 liwanag na banal na tubig. Ay matagal na naming nareserba ng kapatid ko, 6 na buwan na ang nakalipas. Tanda ko may ganitong patakaran din sa ating angkan. Lahat ng bagay na naireserba na ng mga anak ng angkan. Walang sinuman ang pwedeng agawin ito sa kahit anong dahilan. Tiyak na hindi ka mahihirapan dito, Tiyo Bangshan. Ito ang tanda ng angkan. Paano posible? Paano siya magkakaroon ng tanda ng ninuno? Ito ay pag-aari ng ating mga ninuno. Bakit hindi mo padalhin ang Juchen Sirang at Sanguang Shenxui para sa Batang Pinuno ng angkan? Narito ang mga bagay na kailangan mo, Batang Pinuno ng angkan. Kapatid, hindi ba tayo basta-basta manonood sa kanya? Tumahimik ka, ang angkan ng mga ninuno ay kumakatawan sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing mahirap ang iyong sitwasyon. Hindi ka mukhang nakatatandang kapatid. At bilang nakababatang kapatid, wala kang alam. Bagaman ikaw ay nagmula sa pamilyang nais ko pa ring ipaalala sa iyo. Dao, huwag kang magyabang. Ang mga alagad ay nag-aagawan, mas maganda ang kalagayan mo, hintayin mo lang. Nagbigay galang ang alipin. Sa Panginoon, tinawag kita ngayon, para tuparin ang ipinangako ko sa iyo sa mundo ng tao. Panginoon, ibig mong sabihin,
para matulungan kang muling buuin ang iyong katawan. Talaga po, noong panahon ng mga alamat, ang banal na ina na si Enwa ay gumamit ng lupa mula sa 9 na langit at tubig mula sa 3 liwanag upang hubugin ang tao. Napanatili ang lahi ng tao, bagamat hindi katulad ni Enwa na kayang gawing wala ang mayroon, at lumikha ng mga nilalang. Ngunit para sa iyo, muling hubugin ang katawan. Tiyak na sapat na iyon. Panginoon, napakahalaga ng 9 na araw na lupa at 3 liwanag na banal na tubig. Talaga bang ipapagamit ninyo ito sa akin? May iba pa bang tao dito? Panginoon, napakabuti ninyo kay Ruyan. Ilang taon na ba? Ako, si Liu Ruyan, ay nabuhay lamang sa mundong ito bilang isang natitirang kaluluwa. Pinagdaanan ko ang napakaraming paghihirap. Hindi ko inakalang darating ang araw na muling makikita ko ang liwanag. Sige, kunin mo na ang iyong katawan. Salamat, aking Panginoon, sa iyong kabutihan. Lubos po akong nagpapasalamat. Ako po si Ruyan, taos pusong nagpapasalamat sa muling pagbibigay buhay ng aking Panginoon. Ako po si Ruyan, taos pusong nagpapasalamat sa muling pagbibigay buhay ng aking Panginoon. Ding natukoy ang babae ng kapalaran. Nakabind na ang kapalaran. Hindi kailangang makilahok ng host sa panloloob. Ang sistema ay otomatikong magbibigay ng gantimpala. Ding, natapos na ang pagbibigay ng gantimpala. Ginantimpalaan ang host ng yelo ng salamin ng kaluluwa. May ganito palang kabutihan ang sistema. Wala ka nang kailangang gawin. Nakuha mo na agad ang gantimpala. Si Liu Ruyan, ang host, ay likas na may malakas na kapalaran. Kaya pala ay nasa estado ng natitirang kaluluwa. Ang kapalaran ay hindi tiyak, kaya hindi ito tinanggap ng sistema. Ibinibilang ito sa anak ng kapalaran. Naiintindihan ko na. Tumayo ka. Lumapit ka. Ginoo, huwag niyo naman gawing biro ang aking kalagayan. Ikaw ay anak ng isang makapangyarihang angkan ng emperador. Ako ngayon ay isang alipin lamang. Hindi talaga ako karapat-dapat sa iyo. Tinatanggihan mo ba ako? Hindi ako nangahas. Natatakot lang ako sa aking amo. Ano ang kinatatakutan mo, tanggapin mo akong amo mo. Makinig ka lang sa akin, ayos na ang lahat. Bakit ka pa makikialam sa mga bagay na wala sa iyo? Ay, kung ang aking Panginoon ay nagustuhan ang aking simpleng anyo, tiyak na pagsisilbihan ko siya ng mabuti. Ginoo. Nasaan sina Liuli at Kingyaw ngayon? Ipinapaabot ko po, Ginoo. Nainihanda ko na ang 2 ginang sa Mayaoyo Pavilion. Sige, punta na tayo sa Mayaoyo Pavilion. Ate, sa tingin mo ba nakalimutan na niya tayo? Bakit mo naman nasabi yan, kapatid? Dinala niya tayo dito sa pamilya eh. Pagkatapos tayong ayusin ng mga katulong, hindi na niya tayo muling dinalaw. Pakiramdam natin ay parang mga asawang ipinatapon sa malamig na palasyo, di ba? Ate, hindi ka ba nababahala kahit kaunti? Malaki ang kapangyarihan ng pamilya ye. Sibu daw pa ang batang pinuno ng ye. Pagbalik niya sa pamilya, natural lang na may aasikasuhin siyang mga bagay. Dapat nating isipin ang para sa kanya. Baka sa sobrang abala niya, makalimutan na niya tayo, mga magkapatid. Naalala ko, dati hindi ka ganyan. Ano nang nangyari sa akin? Ganito na ako palagi. Dati, hindi ba't pinakaayaw mo si Udao? Gusto mo pang lumayo kay Udao? Bakit ngayon, hindi mo na siya makita? Naaalala mo pa rin siya. Ate, anong sinasabi mo? Sige, hindi na ako magsasalita. Kapatid na ye, paano ka nandito? Nandito ka na, Udao. Sanay ka na ba dito? Ayos lang ako. Pero ang kapatid ko, anong sinasabi mo? Kanina, hindi ko alam kung sino. Parang isang nag-aantay na asawa sa malalim na silid. Ay naku, wala namang ganun ka-exaggerate. Walang ganun ka-exaggerate. Meron nga. Sige na, mahiyain si Kingyaw. Liuli, wag mo na siyang kutyain. Walang dahilan, nitong mga nakaraang araw ay nasa Mayaoyo Pavilion ako.
Palagi kong naririnig na may sinasabi tungkol sa labanan ng mga disipulo. May nangyaring masama ba? Mga dagalang ng sanga ang naglalaro dito. Walang dapat ipag-alala. Basta alam mo na. Nababahala din ako para sa'yo. Walang daan na hindi dapat tahakin. Hayaan mong samahan ka ni King Yao. May anak pa akong nasa sinapupunan. Anong iniisip mo? Sa iyong paningin, ako ba ay isang lalaking walang pagpipilian? Wala akong ginagawa ngayon. Gusto ko lang sanang makasama kayong lahat. Bunso, ang daan ay para sa iyo na. Sana'y samantalahin mo ito. May kailangan pa akong gawin. Huwag na kayong maabala sa akin. Pagbati kay Panginoong Leng at sa mga diwata ng Yaosi Immortal Sect. Mga ginang na diwata, kami ay inutusan ng aming pinuno upang salubungin kayo rito. Hindi na kailangang maging formal. Nasaan si Pinunong Ye? Ang pinuno ay naghihintay na sa Kenyuan Hall. Pakiusap, sumunod po kayo sa akin. Puno, dinala ng matandang alipin ang mga diyosa ng Yaochi, bumaba na kayo. Mga Ginoo, kayo'y naglakbay mula sa malayo. Mangyaring maupo muna. Mahal na Pangulong Leng, naglakbay ka mula sa malayo. Maayos ba ang iyong paglalakbay? Puno Ye, ang Yaochi Xianzong ay talagang isang malaking sekta. Walang sinuman sa daan ang naglakas loob na magpakasuwail. Ayos lang iyon. Dahil nandito si Ginoong Leng kasama ang kanyang alaga. Mas mabuti pang magtagal sila ng ilang araw sa aming Ye pamilya. Maaari nilang gabayan ang mga kabataan ng Ye pamilya sa kanilang pagsasanay. Ano bang nangyari kay Yebachan? Noong nakaraan, labis siyang nagmamadali tungkol sa kasal. Bakit ngayon ay tila napaka-ambivalent niya? Hindi ba't may nangyaring hindi ko alam? Punong Ye, matagal na tayong magkakakilala. Hindi na kailangan pang maging formal. Ang dahilan ng pagpunta ko rito ay siguradong alam na ng lahat. Tungkol sa kasunduan ng kasal, gusto kong marinig ang iyong opinyon. Punong Leng, si banal na dalagang Yongxi ay mailikas na banal na katawan. Kung siya ay mapapakasal sa pamilya namin, syempre, dalawang kamay ang suporta ko, pero ano? Pinuno Ye, kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang. Pinuno Leng, hindi ko na itatago pa. Wala akong tutol sa kasunduan ng kasal. Pero ang walang kamatayang gamot ay hindi ko maibibigay sa inyo. Ano, paano naging ganito kakapal ang mukha ng pamilya Ye? Wala kayong ginastos ni kaunti, gusto niyo agad makuha ang banal na katawan ng Inete Dao. Gusto bang magpanggap ng Ye pamilya na walang bayad? Yesuy, mga nakatatandang miyembro ng Yaochi Xianzong. Dapat kayong maging maingat sa inyong mga sinasabi. Hindi ito inyong sekta, kundi ang Ye pamilya. Hindi mo na kailangang gamitin ang mga pang-udyok, Pangulong Leng. Hindi ako si Yebachan na madaling maimpluwensyahan. Saka, hindi ka dapat magsalita tungkol sa mga bagay na nagbabago-bago. Ikaw ang unang nagbago ng isip sa kasal, Yaochi Xianzong. Kung kaya niyong gawin ang una, bakit hindi ko kayang gawin ang ika-15? Yebachan, ikaw. Malamig na Pangulo. May kailangan pang gawin si Ye. Maaari kayong magpatuloy. Guro. Kung ayaw ni Patriarka Ye, magsimula tayong mag-isip ng ibang paraan. Wala. Ang sugat ng aming ninuno ay tanging ang gamot na walang kamatayan ang makakatulong. At ang gamot na walang kamatayan ay tanging ang Ye pamilya lamang ang may kakayahang makuha. Kaya ba talagang wala nang ibang magagawa para sa aming ninuno? Sayang, wala na bang ibang paraan? Puno ng lamig. Ang sinasabi mo ay hindi naman walang solusyon. Puno ng lamig. Ang pamilya Ye ay isang kabuuan. Hindi lamang ito tungkol sa pinuno. Bakit kailangan mong ituon ang pansin sa isang tao lamang? Ha 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 ha. Ang apo kong si Ye Feng ay mailikas na dugo ng isang mandirigma. Bata pa lang ay umabot na sa antas ng mga Diyos. Baka dapat isaalang-alang ni Pangulong Leng. Yung apo mo mukhang malaki at matipuno. Paano naman makakapansin ang banal na dalaga ng Yaochi sa kanya? Sa tingin ko, mas mabuti pang ibigay siya kay Apo Yeho. Hindi ito tama. Mas naniniwala akong mas bagay si Apo Yen at Kim Yao. Sapat na. Hindi mo ba nakikita na nandito pa si Pangulong Leng? Ano nang itsura ng kaguluhan nyo, walang disiplina? Elder Yikwang. Ano nang ginagawa nyo, Pangulong Leng? Lahat naman tayo'y prangkang tao. Hindi ko na palalabasin pa. Basta maipapakasal mo lang ang banal na dalaga ng Yaochi. Sa isa sa mga natatanging anak ng aming sangay. Maari kitang bigyan ng hindi namamatay na gamot na kailangan ng iyong pamilya. Elder Yikwang.
Ayon sa aking kaalaman, ang hindi namamatay na gamot ay tanging kay puno ng pamilya Ye lamang, na si Batian ang makakagamit. Paano ninyo ito makukuha? Baka naman kami iginagawang biro ng inyong Yao Chixianzong. O nais nyo bang makipaglaro sa aming banal na dalaga? Huwag mag-alala, mga Diyosa. Ang gamot na ito ng walang kamatayan ay talagang tulad ng sinabi ninyo. Tanging ang pinuno lamang ang makakagamit nito. Talagang hindi namin ito makukuha. Ngunit hindi rin kami walang paraan. Mga nakatatandang, mangyaring ipahayag ito. Malapit na simulan ng aming pamilya ang laban ng mga disipulo. Sa loob ng angkan, ang katayuan ng mga disipulo ay katumbas ng pinuno ng angkan. Sinasabi niyo ba? Pangulo, bakit hindi mo sinang-ayunan ang kahilingan ng mga nakatatanda ng pamilya ngayon? Bakit kailangan pang sumang-ayon? Ito na ang huli nating pagkakataon para makuha ang walang kamatayang artifact. Huling pagkakataon na ito, Pangulo. Hindi ko naman ito tinanggihan, di ba? Guro, hindi ka sumasagot o tumatanggi. Gusto mo bang maghintay ng tamang presyo? Hindi ninyo alam ang tungkol kay Ibachian. Ang ulo ng pamilyang yan na ito. Si Ibachian ay may katawan ng makapangyarihang langit. Ang kanyang ugali at estilo ng pagkilos ay labis na mapang-api. Noong mga nakaraang taon, siya rin ang humamon sa maraming henyo. Nanalasa siya sa buong mundo. Walang sinuman sa bagong henerasyon ang naglalakas loob na magpakitang gilas. Sa tingin mo ba hindi niya alam ang mga balak ng mga sangay ng pamilya Kung ganoon, bakit niya hinahayaan ang mga sangay ng pamilya na maging mapangahas? Magaling ang ama, mahina ang anak. Walang silbi ang anak. Ano pa nga bang magagawa niya? Hindi ba't mas nararapat lang na suportahan natin ang mga sangay ng pamilya Tama ang sinabi ni Chayu. Kung ganyan ang iniisip ninyo, mali na mali kayo. Maaari pa itong magdulot ng walang katapusang problema. Para sa ating Yao Chixianzong. Paano makikipaglaban ang linya ng Ye sa pangunahing linya? Iyan ay mga bagay na panloob sa Ye family. Naniniwala ba kayo? Basta't makilahok tayo. Si Ye Batian ang unang magsasagawa ng atake sa ating Yao Chixianzong. Guro, ang ibig mo bang sabihin ay manood tayo habang nag-aaway ang iba? Tama. Ang labanan ng mga disipulo ng Ye. Tayo ay magiging mga tagapanood lamang. Kung manalo ang isa sa kanila, hahanapin nila tayo. Paano kung manalo ang pangunahing linya? Hahaha, banal na babae. Talaga bang iniisip mong si Iwu daw na inutil na iyon? Kayang baguhin ang kanyang kapalaran. Ding! Natukoy si Yun Yongxi ang babae ng kapalaran. At si Iking ang lalaki ng kapalaran. Ayon sa sistema, napakataas ng kapalaran ng dalawang tao. Kung masusuhulan ng host ang kapalaran ng dalawa, makakakuha siya ng malaking gantimpala. Makulay na kapalaran. Ganito ba kataas ang halaga ng likas na katawan ng daan ng banal na sinapupunan? Mukhang may kakayahan ang aking anode fiance. Ito ang batang Panginoon ng pamilya Si Iu daw ba ito? Ito na siguro si King. Noon. Ang alam ko lang noon ay apo siya ng asawa ni Kuang. Tahimik lang siyang kumikilos sa pamilya Hindi kilala ang pangalan niya. Ngayon, mukhang talagang malalim ang tinatago ng sangay nila. Ngayon ang araw ng pamilya para pumili ng tagapagmanang emperador. Lahat ng may dugo ng ay maaaring sumali sa labanan para sa emperador. Sa hanay na ito, alam ng lahat ang mga patakaran. Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa. Susunod, ang dalawang taong tinawag ay maglalaban sa arena. Ginoong Leng bilang panauhing tagamasid. Maaari mo bang hulaan kung sino ang lalabas na panalo mula sa pamilya Naging mahirap sa akin ang puno ng pamilya Ang mga mararangal at mahuhusay ay parang dagat. Ang mga kakaiba ay parang gubat. Hindi ko talaga mahulaan sa ngayon. Akala ko si Pangulong Leng ang may sagot. Sige, hintayin na lang natin.
Pakiakyat si Yimiao at Yudao sa arena number 1. Yudao, lumabas ka riyan. Anong nangyayari? Mukhang may malaking opinyon si Yimiao tungkol sa batang pinuno. Narinig ko na noong nakaraang buwan sa Treasure Pavilion. Kinuha ng batang pinuno ang kayamanan ng magkapatid na Ian at Yimiao. At sinampal pa si Yimiao. Ang batang pinuno ay isang karaniwang tao lamang. Paano siya makakapantay sa mahina na tubig naksuan ng Yimiao? Labanan ng mga disipulo. Ngunit hindi alintana ang iyong katayuan. Hindi ko inakalang ikaw na inutil ay maglalakas loob talagang umakyat sa entablado. May kaunting tapang ka rin pala. Yimiao, kung nandito ka lang para magsalita ng walang kwenta, mas mabuti pang bumaba ka na lang. Wala akong oras para makinig sa mga walang saysay mong salita. Ang lamig. Nakakatakot. Ang mahinang tubig ay naging yelo. Ang yelo ay naging bagay. Ang lakas ni Yimiao ay umabot na sa Chenren Realm. Tapos na, hindi kayang tanggapin ng batang pinuno ang ataking ito. Pinuno, ang aking apo na si Yimiao ay bagong nakalusot sa Chenren Realm. Ang kanyang kontrol sa antas ay hindi pa ganap. Kung sakali, kung may nais sabihin ang ika-4 na nakatatanda, walang masama kung sabihin niya. Natatakot ako na hindi kayang kontrolin ng aking apo ang kanyang emosyon. Kung sakaling hindi sinasadyang masaktan ang batang pinuno ng lungsod. Hindi maganda yon. Hindi kailangang mag-alala, ika-4 na matanda. Sa tunggalian ng mga disipulo, imposible namang walang masaktan. Kung totoong nasaktan si Yudao, tatanggapin ko iyon. Pero kung ang apo mo ang masaktan, ano ang gagawin natin? Tulad ng sinabi ng punong angkan, normal lang na masaktan sa laban ng mga disipulo. Hindi naman ako tao na masyadong nagagalit, kaya't hindi ko naman ito pinapansin. Ha! Buwis. Yudao. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Lumuhod ka at magbigay ng 3 malalakas na pagsamba bilang pagsuko. Pipigilan kita sa sakit ng katawan. Maliit na payaso. Sa tingin mo, karapat-dapat ka. Kung ganoon, handa ka na sa malamig na impyerno. Saktan mo siya ng labis. Mamatay ka. Yudao. Hindi ito possible. Papatayin kita. Sa tingin mo. Yudao. Isa ka lang talagang walang silbi. Paano mo ako natalo? Hindi ako naniniwala, hindi ako susuko. Yudao. Naglalakas loob kang hamakin ako. Sobra ka na. Alainan. Punong angkan, ano ang ibig mong sabihin dito? Labanan ng mga disipulo ng ika-4 na nakatatandang elder. Ngunit hindi pinapayagan ang mga nakatatandang miyembro ng pamilya na makialam. Ikaw, naiintindihan ko ang pagmamalasakit ng ikalawang matanda. Ngunit sinabi na rin ng ikalawang matanda kanina. Tungkol sa labanan ng mga disipulo. Normal lang na masaktan ng kaunti. Tama rin ang sinabi ng ikalawang patriarka. Basta't manood ka lang. Pero ayos lang. Sandali, si King Air ang tutulong kay Yimiao. Hayaan mo siyang gawin ito. Si Yimiao, ika-4 na nakatatanda. Hindi ba sinabi sa iyo? Kung mali, dapat aminin. Kailangan bang tumayo ng tuwid kapag tinamaan? Yudao, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Madali lang, magbigay ka lang sa akin ng 3 malalakas na pagyuko. Tapos aminin mong natalo ka. Palalampasin na kita. Imposible, huwag mo nang isipin. Ngayon, lumayas ka.
Kaunting paghamak lang yan, Laosi. Huwag kang magpaloko. Ah, sobrang brutal naman. Hindi ba't sinasabi nilang si Imiao ay isang henyo na may Wakewater Swan body? At ang batang pinuno daw ay isang walang silbi. Sino ba ang nagkalat ng balitang iyon? Talagang baligtad ang mundo. Masyadong malalim magtago ang batang pinuno. Ganun lang, nawalan na ng malay. Sobrang hindi na nakakainis, nakakatuwa na talaga. Dahil sa pagkawala ng malay ni Imiao, hindi na siya makakabangon sa laban. Panalo ang batang pinuno sa laban na ito. Wala, ipapakita ang laban, Yushu. Ipapakita ang laban. Parehong miyembro ng Ye family ang batang pinuno. Hindi ba't masyado kang lumabis sa ginawa mo? Ikaapat na nakatatanda, ano nang ibig mong sabihin dyan? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Kaya mo namang talunin si Miao ng madali lang. Bakit kailangan pa sa entablado? Sa harap ng napakaraming tao ng pamilya siya ihamakin. Hamakin. Apat na nakatatanda ang nagmumura sa tao. Ang tao ay palaging pinapahiya siya. Ikaw, apo mo. Noong una, nang utusan mo akong magpatira pa ng 3 beses. Bakit hindi mo sinabi ang salitang ito? Ngayon, nahaharap ka sa kahihiyan. Nagsasalita ka ng mga walang kapararakan sa harap ko. Bakit tanging mga opisyal ng estado lang ang pinapayagang magliyab? Huwag payagan ang mga tao na mag-ilaw. Akala mo ba ang giklan ay sa pamilya ng iyong ikaapat na nakatatandang elder? Hindi ko pa kailanman nakita ng ganitong kapal ng mukha at walang hiya. Ikaw. Tama na, itigil na natin ito. May mga mahalagang bisita mula sa Yao Chixianzong dito. Huwag ninyong ipahiya ang giklan. Yu daw, nais mo bang maging kaaway ng Ye family? Pakisama si Iking at Ian sa ikalawang arena. King Air, mag-ingat ka sa iyong mga hangganan. Lolo, magiging maawain ako. Yiking. Ang anak ng kapalaran na may purpurang ginto. Gusto kong makita kung ano ang kaya mo. Yan, kapatid. Hindi ka makakalaban sa akin, sumuko ka na. Yiking, nag-aaway tayo dito. Hindi tayo nagkukwento ng biro. Sino ang mananalo at sino ang matatalo? Makikita natin sa laban. Bakit mo pa kailangang ipahiya ang sarili mo? Magsalita ka ng kaunti, tumanggap ka na. Ikaw ang nagpilit sa akin. Gravitational field. Akala ko ay magpapatuloy pa ako sa paglalaro. Hindi ko akalain na mapipilitang gamitin mo pa ang iyong larangan. Kaya't kailangan na itong tapusin. Masyadong mapagmataas. Gusto kong makita kung paano mo ako matatalo. Paano ito posible? Bakit bigla na lang nawalan ng malay si Ian? Kanina, ang lakas pa ng kanyang presensya. Hindi ba ito isang peking laban? Ito ay mga mata ni King. Napaka-ordinaryo ng mga mata ni King. Parang ito ay isang espesyal na pisikal na katangian. Mga ngarap na may kakaibang mga mata. Guro, ano ang mangarap na may kakaibang mga mata? Ang mangarap na may kakaibang mga mata ay isang makapangyarihang katangian. Malakas ba ang katangian ng ganitong uri sa pinuno? Bakit hindi natin ito narinig? Siyempre, hindi ninyo ito narinig. Dahil hindi ito kasama sa 3,000 banal na katawan.
Kahit ako, nalaman ko lang ang tungkol sa ganitong uri ng katawan. Sa pamamagitan ng mga sinaunang aklat na natira sa sekta. Punong sekta. Mayroon bang espesyal na katangian ang ganitong uri ng katawan? Ang mga nag-aaral ay nag-iensayo ng kanilang katawan. Ang pinapanday ay ang espiritu. Ang katawan ay malinaw na nakikita. Ngunit ang espiritu ay misteryoso at hindi matukoy. At ang bangungot ay walang epekto sa katawan. Ngunit maaari nitong direktang tamaan ang espiritu. Walang butas na hindi mapapasok. Lahat ng ito ay dahil sa paraan ni King. Hindi ko akalain na makikilala ako ni Pangulong Leng. Pasensya na kung ako'y nagkulang. Daw, may kakaibang katangian si King sa kanyang katawan. Maaaring makaapekto ba ito sa'yo? Huwag kang mag-alala, may paraan akong gagawin. Kung ganon, mag-ingat ka. Naiintindihan ko. Panginoon, hihintayin ka naming magtagumpay at bumalik. Siguradong mangyayari yan. May hawak akong Imperial Soul Mirror na nakuha ko bilang gantimpala mula sa sistema noong nakaraan. Ito ay espesyal na ginawa para protektahan ang kaluluwa at espiritu. Ang maliit na Dream Demon ay walang epekto sa akin. Sa ganito, paano pa ako matatalo? Pakisuyo, ang batang pinuno at si King ay magpunta sa Arena No. 1 para maglaban para sa huling posisyon ng Imperial Son. Pinuno, sino sa tingin mo ang mananalo sa labanan para sa Imperial Son? Ano sa tingin ninyo? Siyempre, si King na iyon. Ang bangungot ay hindi nahuli sa banal na katawan. Mas nakakatakot pa ang epekto nito sa orihinal na kaluluwa. Kung mawawala ng kontrol si King, maaaring masaktan ng labis ang orihinal na kaluluwa ng batang pinuno. Baka maging tanga pa siya. Tama ang sinabi ng pang-apat. Sa palagay ko, mas mabuting payagan ng pinuno ang batang pinuno na sumuko na lang. Hindi totoo yan. Hindi matatalo si Wu Dao. Sa laban na ito, tiyak na mananalo si Wu Dao. Hindi matatalo ang aking amo. Kayo ba ang batang pinuno na nagdala ng mga tao ng pamilya Ye mula sa ibabang mundo? Ano naman kung ganon? Haha, talagang mga probinsyano mula sa ibabang mundo. Wala kayong alam sa mga patakaran. May karapatan ba kayong makipag-usap dito? Kami ang pamilya Ye. Hindi kami isang maliit na sekta mula sa ibabang mundo. Kundi isang imperyo na nakatayo sa pinakamataas na rurok ng 9 na langit at 10 lupa. Anong estado ninyo para makapunta dito? Punong angkan, ano ang ginagawa mo? Sa tingin ko, kayo ang walang disiplina. Punong angkan, anong ibig sabihin yan? Sila ay mga babaeng walang prinsipyo. Pero sila ang mga manugang ni Ebasyan. Ininsulto ninyo sila. Ibig sabihin, iniinsulto ninyo ako bilang punong angkan ng Ye. Ininsulto ang punong angkan. Ayon sa mga alituntunin ng angkan, tanggalin ang kapangyarihan. Paalisin sa pamilyang Ye. Gusto bang subukan ng 4 na nakatatandang ito? Hahaha. Mahal na pinuno, pakiusap. Wala akong ganitong intensyon. Mahal na pinuno. Mahal na pinuno, ayon nga sa kasabihan, hindi dapat sisihin ang hindi nakakaalam. Hindi rin namin alam ang pinagmulan nila. Ngunit wala kaming intensyong insultuhin kayo. Kami ang nagkamali. Pakiusap, huwag niyo kaming parusahan, punong tribo. Enye. Ito na ang isang beses lamang. Hindi na maulit. Mahal na pangalawang tribo, alam mo bang matagal na naming hinihintay ang araw na ito? Ikaw ay isang karaniwang tao, na may magandang ama lamang, mula sa iyong pagsilang, ay patuloy na umuupo sa pwesto ng batang pinuno ng pamilya Ye. Alam mo ba kung gaano ako kainggit sa mga taong ito sa loob ng maraming taon? Kaya ano? Kaya't kailangan kitang talunin. Gamit ang pagkakataong ito sa laban ng mga anak ng emperador. Makamit ang posisyon ng pamilya Ye. Karapat-dapat ka ba? Hahaha. Baka naman natalo mo si Yemiao na walang silbi. Akala mo ba kaya mong talunin ako? Kung ganon, sobrang mali ka sa akin. Alam mo ba ang isang kasabihan? Anong kasabihan?
Laging namamatay ang mga kontrabida dahil sa sobrang daldal. Bola ng hangin. Siklab ng Purple Extreme. Paano ito posible? Tama, medyo mailakas ka. Ikaw ang nagpilit sa akin. Nakatulog ang bangungot. Ano nang nangyayari? Napakabigat naman ng pangitain na ito. Kahit ako, natatakot habang nanonood. Hindi na nga masabi ang nararamdaman ng batang pinuno sa ibabaw ng entablado. Mukhang, pagkatapos ng laban na ito, ang emperador ng pamilya Yi ay si Iking na. Ang emperador ay magiging kahalili ng susunod na pinuno ng angkan. Ang sangay ay lilipad na. Dapat matagal na itong nangyari. Ang aming sangay ay pinipigilan ng pangunahing sangay sa loob ng maraming taon. Guro, sino sa tingin mo ang mananalo sa labanan na ito? Ang mga pangarap ng demonyo sa gabi. Ito ay isang espesyal na kakayahan ng mga bangungot. Maaari itong lumikha ng isang napakatotong ilusyon. Sa loob ng ilusyon, totoo at hindi totoo. Totoo at hindi totoo. Nakakapagpahilo. Sa laban na ito, nakasalalay ang kapalaran ni Iudao. Udao, huwag mong hayaang mabigo ang iyong ama. Hindi pwedeng matalo ang pangunahing linya. Ginoong Ye. Sumuko ka na, Iudao. Ang aking mga pangarap na masamang espiritu, hindi mo kayang basagin. Para hindi ka magdusa, mawawalan ka ng mukha, hindi ito maganda. Anong pinapanggap mo dito? Umaasa akong sa susunod ay mapanatili mo ang ganitong kalmado. Umuwi ka na. Walang silbi ito. Sa aking mga pangarap na masamang espiritu, walang katapusang pagpatay sa kanila. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Tanggapin mo na ang katotohanan ng iyong pagkatalo. Hindi ito possible. Ano itong bagay na ito? Kaya nitong sirain ang aking bangungot na mundo. Ang mga peke ay peke lang. Paano mo posibleng magkaroon ng ganitong kayamanan? Natukoy na ang anak ng kapalaran na si Iking ay nasira ng host. Biglang bumagsak ang puso ng daan at kapalaran. Nakatanggap ng gantimpalang mabigat na mata. Talaga bang mabigat na mata ito? Hindi ko akalain na sa pagkakataong ito, makakakuha ako ng ganitong kayamanang gantimpala. Sa ganitong paraan lang siya. Karapat-dapat bang tawagin siyang anak ng kapalaran? Talagang napakababa ng kanyang pagkatao. Ngunit sa kabilang banda, ang ganitong tao ay isang magandang kasangkapan. Labanan ng mga disipulo ng pinuno. Dapat itong maging patas. Sobrang labis naman ang ginawa mo. Ayos lang. Puno, kahit na gusto mong supilin ang aming sangay. Huwag naman sanang ganito kahirap para sa amin. Puno. Kailangan mong bigyan kami ng paliwanag. Bigyan mo ng paliwanag ang buong pamilya ng Ye. Tama. Guro, ano ang nangyari sa mga nakatatanda ng pamilyang Ye? Ang bagay na ipinadala ni Iudao ay isang emperador na armas. Ang emperador na armas ay isang bagay na ginugol ng isang dakilang emperador ang buong buhay. At nag-aksaya ng walang katapusang yaman para makagawa ng kayamanan. Tapos ibibigay lang sa isang nakababatang henerasyon. Sobrang luho naman yata nito. Sa labanan ng mga disipulo, gumagamit ng panlabas na lakas. Kahit na ang pinuno ng angkan, ay kailangang harapin ang panggigipit ng mga miyembro ng angkan. May magandang palabas na mangyayari. Ano nang nangyayari? Kayo bang apat na matatanda ay pinipilit akong bumaba sa pwesto? Pinuno, kailangan ko ng paliwanag tungkol dito. Alam ng lahat ang kapangyarihan ng sandata ng emperador.
Bawat isa ay isang kayamanang kayang magpatatag ng isang angkan. Bagamat ikaw ang pinuno ng angkan ng Ye, hindi ibig sabihin na angkan ng Ye ay pagmamay-ari mo lang. Paano mo magagamit ang pampublikong kagamitan para sa sarili mong kapakinabangan? Bakit mo ipinagkaloob ang emperador na sandata sa iyong anak ng walang pahintulot? Tama ang sinabi ng pinuno. Ang paggamit ng emperador na sandata sa labanan ng mga disipulo ay labis na hindi makatarungan para sa mga tao ng pamilya Ye. Sa tingin niyo ba ako ang nagbigay ng emperador na sandata ng pamilya? Sa walang prinsipyo? Hindi ba? Sa tingin ko, kayong apat na matanda ay matagal nang nalilito. Ilan lang ang mga imperial na sandata ng angkan? Kailan mo pa nakita ang isang imperial na sandata na parang salamin sa kamay ni Wudao? Imperial na sandata. Sa angkan, talagang walang ganitong uri ng imperial na sandata. Pero hindi ibig sabihin na wala kang ang pinuno ng angkan. Matandang punong tagapagpasiya. Ang ibig mong sabihin ay ibinigay ko ang emperador na sandata kay Wudao. Hindi ba't ganoon? Lahat ng langit at mundo. Walang hanggan. Sobrang dami ng mga kayamanan. Hindi ba't maaaring pagkakataon ito ni Wudao? Ang emperador na sandata, isang pambihirang kayamanan. Hindi ito maabot ng iba. Lumabas lang sandali ang anak mo. Sa maikling oras ay nakakuha na agad ng isang sandata ng emperador. Sa tingin mo ba maniniwala ako dyan? Kung ayaw mong maniwala, huwag mong paniwalaan. Kung ganyan talaga ang iniisip mo, wala na akong magagawa. Kuya, si King Air ang pag-asa ng ating sangay. Ano na ang gagawin natin ngayon? Tutulungan tayo ni King Air na mapanatili ang ating angkan. Pero, kahit malakas ang sandata ng emperador, hindi rin ito walang talo. Tingnan mo lang, hindi pa ginagamit ni King Air ang tunay niyang alas. Wudao, inaamin kong malakas ka. May sandata ka pa ng emperador. Pinaabot mo ako sa ganitong sitwasyon. Ngunit hanggang dito na lamang ito. Maghanda ka na sa tunay na masamang panaginip. Ano ba itong mga kababalaghan? Bumagsak na ba ang langit? Wudao, dapat kang maging proud. Kaya mong ilabas ang tunay kong masamang panaginip. Sayang, dito na ito matatapos. Sobrang dami ng walang kwentang sinasabi. Haha, kung ayaw mong maghintay, gusto mong mamatay agad. Sige, tutulungan kita. Purple grade na pagsira ng Diyos na liwanag. Hindi ito ay pagbabago sa batas ng kaluluwa. Hindi inaasahan na si Iking na nasa kalagayan ng tao at langit ay aabot sa lupain ng batas na tanging mga banal na hari lang ang makakapasok. Bumilis ka, walang daan. Huwag mong saluhin ang kanyang atake. Walang silbi ang pag-iwas ng pinuno ng angkan. Matagal nang naglatag si King Air ng mga hakbang sa paligid ng ring. Puno ng presensya ng batas ng kaluluwa ang buong ring. Mahirap makalipad ng batang pinuno ng angkan. Batas ng kaluluwa. Ito ang pinakamisteryoso at pinakakakaibang batas sa buong mundo. Espesyal na ginawang daluyan ang kaluluwa. Napakamapanganib. Hindi ko akalain na may ganitong paraan si King Air. Mukhang walang pag-asa na ang laban na ito. Sa tingin ko, mas mabuting ipaalam na lang ng batang pinuno na siya ay natalo. Ang mga batas ng kaluluwa ay kakaiba at mahirap hulaan. Ang pagsuko ay nangangahulugang mawala ng posisyon bilang disipulo. Kung magpapatuloy ka sa laban, sa oras na iyon, masusugatan ang kaluluwa. Hindi mo alam, baka maging tanga pa. Guro, talagang ganoon kakakaiba ang batas ng kaluluwa. Batas ng kaluluwa. Bagamat hindi kasing lakas ng dalawang makapangyarihang batas ng oras at espasyo. Ngunit ito ang pinakamisteryosong batas sa mundo. Direktang tumatama sa kaluluwa. Noong mga milyon-milyong taon na nakalipas, may isang banal na hari na nag-aaral ng batas ng kaluluwa. Tinatawag niya ang kanyang sarili na tagapagtanggol ng kaluluwa. Mula sa ibaba patungo sa itaas. Gamit ang antas ng banal na hari, pinatay ang tatlong kwasi-emperador. Mula noon, ang batas ng kaluluwa ay sumikat ng husto. Ito ay muling mata. Hindi ito possible. Paano siya nagkaroon ng dalawang mata? Paano posible na magkaroon ng ganitong pambihirang katawan? Bakit ganito? Hindi ba siya karaniwang katawan? Walang talo sa kasaysayan ang may dalawang mata. Tunay na walang talo na katawan. Hindi ko akalain na lalabas ito sa batang Ye. Ang likas na katawan ng banal na dalaga. Kahit na labis na laban sa kalikasan. Pero kung ikukumpara sa may dalawang mata, ano ba ang ginawa ko noon?
Na tinanggihan ko ang kasunduan sa isang may dalawang mata. Kung walang daan. Talaga namang ganun. Nakatago ng sobrang lalim, na kahit kami ay hindi alam. Pagbalik niya, kailangan talaga siyang parusahan ng maayos. Dahil pinabahala niya tayo ng ganito. Lahat ay yumuko. Araay, ang sakit. Paano nangyari to? Bakit ako naging inutil? Ang saya, ang saya. Ay, bakit ako nandito? Uwi na ako sa bahay. Mukhang naubos na ng kaluluwa. Naging tanga na. Tanga. Kaya't hindi ba't masisira ang laban ng mga emperador? Matatapos na ang posisyon ng disipulo. At mapupunta na ito sa batang pinuno.